Gurang. Atake ng itim na tigre. Ang sama talaga ng ugali ng gurang na to. Kapag hindi ka pa bumaba ng bundok, baka sumama na sa iba ang mapapangasawa mo. Ha, mapapangasawa? Saan naman ako nagkaroon ng mapapangasawa? Paano kung sabihin ko na sa syudad ng Zonghai ay nahanapan kita ng mapapangasawa? Siguradong magugustuhan mo yan, kunin mo to. Zendong Group. Mas matanda ng 3 taon sa akin ang babae. At inayos pa ang kasal na to 10 taon na ang nakakalipas. Swerte daw kapag mas matanda ng 3 taon ang asawa. Kapag pangit yan, hindi ko yan tatanggapin. Lumayas ka na, dalhin mo ang kasunduan sa kasal at hanapin mo si Tang Zendong. Hindi niya pwedeng itanggi yan. Aalis na talaga ako. Kapag nagpaligoy-ligoy ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Sige, babay. Chairman, sabi po ng ospital ay hindi na daw po tatagal ang lolo. Sabihin mo sa kanila na buhayin pa siya ng kalahating buwan. Kung hindi, isasama ko sila sa hukay niya. Pinatigil ba kita, sumayaw ka pa? Boss Tang, wala pa rin po tayong balita sa master na pinapahanap niyo. Hanapin niyo. Patuloy niyong hanapin. Sabi ng matanda noon, pagsapit ng 10 taon, darating ang disipulo niya para tuparin ang kasunduan sa kasal. At para pagalingin ang sakit ng lolo. Kaya ko lang dugtungan ng 10 taon ang buhay niya. Kung gusto ninyong lubos siyang gumaling. Pagkalipas ng 10 taon, darating ang disipulo ko dala ang kasunduan sa kasal para gamutin siya. Kapag hindi pa nagpakita ang magguro na yon, babagsak na talaga ang Zendong Group natin. Ang taas naman ng building na to. Mukhang magiging petiks na lang ang buhay ko dito ah. Hoy, akala mo ba pwede kang tumambay dito? Ah, ang biyanan ko kasi ay si Tang Zendong. Ako ang manugang niya. Hahaha. Sa itsura mong yan, gusto mong kumapit kay Boss Tang. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mong bundok. At doon ka magpakalasing sa alak mo. Ang ganda naman ng babaeng to. Anong nangyayari rito? Senyorita, nag-aangkin po ang lalaking ito na asawa niyo raw po siya. Paalisin na po sana namin siya. Asa ka pa, ambisyoso. Paalisin na yan. Bless you. Yun, miss, ako talaga ang asawa mo. Tignan mo, nandito ang kasunduan ng kasal natin. Anong kasunduan? Tingnan mo nga yung sarili mo bago ka mangarap. Manloloko. Dahil pinunit mo na ang kasunduan, wala na tayong anumang ugnayan simula ngayon. Tandaan mo, kung may mangyari man sa pamilya Tangyo, huwag kang lalapit para magmakaawa sa akin. Hay, masyadong komplikado ang mga tao sa syudad. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa probinsya. Saan naman kaya ako pupunta ngayon? Ah. Dahil hindi naman nasaktan ang anak ko. Papalampasin ko na ang ginawa mo. Teka lang. Wala man lang bang magpapasalamat sa akin? Iho, ayos ka lang ba? Pasensya ka na talaga. Masyado lang akong nagmamadali kanina. Ano bang nangyari at nagmamadali kayo ng ganyan? Buhay ng tao ang pinaglalaruan nyo, ah. Hindi mo kasi alam, iho. Bigla kasing inatake ng malubhang sakit ang aming senyor. Kaya kailangan namin siyang isugod sa ospital. Kaya iho, palampasin mo na muna kami. Hindi na talaga makakapaghintay ang senyor namin. Huli na kahit isugod nyo pa siya sa ospital ngayon. Hindi na siya tatagal ng 3 minuto. Kaya mas mabuting paghandaan nyo na ang kanyang burol. Ano bang pinagsasasabi mong kalokohan? Bakit mo sinusumpa ang lolo ko? Hindi man ako doktor. Pero nakikita ko ang kalagayan niya. May luma siyang sugat sa bahagi ng kanyang dibdib. Siguradong may bagay na hindi pa natatanggal mula roon. At ngayon, gumalaw na ang bagay na yon. Nasugatan na nito ang mga lamang loob niya. Kaya nasa bingit na siya ng kamatayan. Paano mo nalaman? Mapapagaling mo ba ang lolo ko? Kaya ko naman. Pero hindi naman tayo magkakilala. Bakit ko siya gagamutin? Basta mailigtas mo lang ang lolo ko. Papayag ako sa kahit anong gusto mo. Nagmamakaawa ako, iligtas mo siya. Sige, kapag iniligtas ko ang lolo mo, papayag ka bang magpakasal sa akin? Kapag iniligtas ko ang lolo mo, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ang sasama talaga ng mga taga-syudad. Siguradong gusto lang nila akong utuin para tumulong. Mayroon na lang 1 minuto ang lolo mo. Basta mapagaling mo lang ang lolo ko. Papakasalan kita. Sige, pipigilan ko munang malagot ang huling hinina ng lolo mo. Sisiguraduhin kong hindi siya mamamatay sa loob ng 3 araw. Kung magpapakasal ka talaga sa akin, gagamutin ko siya agad, ayos ba? Sige, kaya iligtas mo na ang lolo ko. Bibigay na siya. Makinig ka, bukod sa akin. Walang pwedeng humawak sa pilak na karayom na ito. Kapag gumalaw ang karayom, mamamatay siya agad. Anong sinabi mo? May isang lalaking pumunta rito kanina dala ang isang kontrata ng kasal. At ipinapunit mo pa ang kontrata. Papa, ipaghiganti mo ako.
Ang walang hiyang pulubing yon. Sini. Hindi sinasadya ni Papa. Papa, simula pagkabata, kahit isang daliri hindi mo pa nadampi sa akin. Tapos ngayon, sinampal mo ako ng dahil lang sa isang walang hiyang pulubi. Si Kuya Tianhao lang ang papakasalan ko sa buong buhay ko. Wala kang alam. Siya lang ang makakapagligtas sa lolo mo. Ano? Nasaan na ang kontrata ng kasal? Saan mo itinapon? Nasa sahig lang sa lobby ng unang palapag. Hahaha, sabi ko na nga ba, siya yon. Maililigtas na si lolo. Gusto ko lang naman siyang asarin. Pero ako pa yata ang napahamak. Na-set up mo akong magpakasal sa'yo. Hoy, sinong nag-set up sa'yo? Ikaw na nga tong nakinabang, ikaw pa tong nag-inarte. Baka naman hindi mo talaga kayang pagalingin si lolo. Ano? Bumalik kaya tayo sa loob para mag-divorce na. Tingnan mo nga, ang bata-bata mo pa para magpakasal. Hindi ba ang sagwa? Kasal na kaya tayo? Mr. Ko, Ang bilis mo namang sabihin yan. Kung ganun, paano kung hindi ko gawin ang tungkulin ko bilang asawa mo? Hindi kaya nakakahiya naman sa'yo? ikaw, ang harot mo, pagalingin mo muna si lolo bago ka magsalita. Papagalingin ko muna ang lolo mo, okay na ba? Kuya Peng, maililigtas ba talaga niya si lolo? Naniniwala akong kaya niya. Kung may mangyaring masama kay lolo, sisiguraduhin kong susunod siya sa hukay. Grabe, gumaling na ang sakit ko. Kuya Peng, sandali lang. Nagbilin siya bago pumasok kanina. Nakailangan nating tumahimik. Kung may balak talaga siyang masama kay lolo, hindi na niya kailangan gumawa pa ng ganitong eksena. Binata, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ang totoo niyan, ang apo niyo po dapat ang pasalamatan niyo. Kaya ngayon, asawa ka na ng apo ko. Kahit na mukhang gusgusin ang binatang ito, hindi man lang siya kinabahan ng humarap sa akin. Kalmado at may paninindigan. Bukod pa doon, napakagaling niyang manggamot, halos bumuhay ng patay. Panalong-panalo kami sa kanya. Lolo, ngayong maayos na po ang pakiramdam niyo. At saktong nasa tapat pa rin tayo ng munisipyo. Bababa na po kami para ipawalang bisa ang kasal namin. Bakit, hindi mo ba gusto ang apo ko? Hindi naman po sa ganon. Baka naman ayaw mo sa kanya. Hindi rin po. Kung hindi mo naman pala siya ayaw. Di ibig sabihin, gusto mo siya. Kung nagkakagusto ka naman sa kanya, bakit kailangan pang maghiwalay? Ako na ang magdedesisyon. Hahanap tayo ng magandang araw. At ituloy niyo na ang kasal niyo. Lolo, mabuti naman. Gising na po talaga kayo. Ayos lang ako, wala itong kaso. Hiya, sa kasal ninyong dalawa. Lubos na sumasang-ayon ang lolo. Alam niyo na po pala ang lahat, lolo. Dahil maayos na ang lahat. Asikasuhin na natin ang paghihiwalay natin. Bigla-bigla na lang akong ikinasal. Mali pa ang naging asawa ko. Siguradong babaliin ng matanda ang mga binti ko kapag umuwi ako. Bakit, hindi ba ako nababagay sa iyo? Dahil may pangako ako sa iyo. Hindi ko iyon babawiin. Halika na, sumama ka sa akin ngayon para makilala ang mga magulang ko. Ha, seryoso ka ba? Kung ayaw mong maghiwalay tayo, edi huwag. Kung hindi kita kayang kalabanin, tatakasan na lang kita. Hoy, bumalik ka rito. Kakaiba ang galaw ng batang iyon, hindi siya ordinaryong tao. Sige na, wala na siya, kaya huwag mo nang hanapin. Lolo, tumakas na po siya. Ano na po ang gagawin natin? Hindi man lang po tayo nakapagpasalamat sa kanya. Hayaan mo na, kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Basta narito pa siya sa lungsod ng Zonghai. Hindi siya makakatakas sa pamilya Su. Ang OA naman ng mga tao rito sa syudad. Sa unang pagkikita, gusto agad akong pakasalan. Baka naman nabighani sila sa kakisigan ko. At sa sobrang gwapo kong mukha. Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba ako gwapo? Bakit ka umiiling dyan, ha, tuta? Naku po, wala pala akong dalang pera kahit 5 duling. Gutom na tuloy ako ngayon. Sana pala hiningi ko na ang bayad sa panggagamot ko kanina. Pahamak talaga ang matandang iyon. Ipinagkasundo ako sa kasal na hindi naman kinikilala ng iba. Tapos pinapunta pa ako sa ganito kalayong lugar. Bukod sa lumang cellphone na to, wala man lang silang ibinigay ni isang kusing na pamasahe. Ang numerong inyong tinatawagan ay wala sa coverage area. Mangyaring tumawag muli mamaya. Hayaan na nga, mas mabuti pang umasa sa sarili kaysa sa iba. Ngayong nandito na ako sa syudad. Kailangan kong galingan para umasenso. Lanan, anong tunog yon? Kung gusto mong tumalon sa building, sige lang. Pero bakit sa ulo ko ka pa bumagsak? Sumusobra ka na, ah. Ayos lang ako. Hindi ako namatay. Pare, kung may mabigat kang problema at gusto mong tumalon, wag naman sana, sa mismong ibabaw pa ng ulo ko. Muntik mo na akong isama sa kabilang buhay.
Alam mo ba yon? Kung ganoon, akyat na lang ulit ako at tatalon. Hoy, teka lang. Ang hirap-hirap ng magligtas ng buhay. Tapos babalik pa siya doon para magpakamatay ulit. Ano bang tumatakbo sa isip ng lalaking to? Hoy, 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 niligtas ko ang buhay mo kaya. Dapat magpasalamat ka muna sa akin ng maayos bago ka umalis. Wala na akong maibibigay na pasasalamat sa'yo. May natitira pa akong 200 piso rito. Kunin mo na bilang pabuya. Wala na talaga akong ibang maibibigay na pera. Ay naku, ano bang problema mo at gusto mong tapusin ang buhay mo? Tara, ililibre kita ng alak. Pero sasabihin ko na sa'yo ng maaga ha. 200 piso lang ang laman ng bulsa ko. Kaya dahan-dahan ka lang sa pag-order ng pulutan. Kapag sumobra ang ginastos natin, tayong dalawa ang maghuhugas ng pinggan dito. Hindi ba't yung 200 piso ay yung kabibigay ko lang sa'yo? Ililibre mo ako gamit ang sarili kong pera. Pero sa bagay, mabuti rin naman ang kalooban mo. Hindi na rin masamang mamatay ng busog. Pare, hindi ko pa pala natatanong kung anong pangalan mo. Ako si Jen Bichen. Aba, tadhana nga naman. Ako naman si Chen. Parehong may Chen sa pangalan nating dalawa. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo gustong magpakamatay? Napakataas ng building na yon ah. Tatalon ka na lang nang hindi man lang nagdadalawang isip. Wala na akong natira kahit ano. Kung hindi ko tatapusin ang lahat, ano pang gagawin ko? Ganyan talaga ang buhay, normal lang ang bumagsak at bumangon. Hindi naman yan katapusan ng mundo. Isipin mo naman ang pamilya mo. Sobra silang masasaktan kapag nawala ka. Sa edad mong yan, sigurado akong may asawa ka na, di ba? Pero sumama sa iba ang asawa't anak ko. Hala. Ano? Isipin mo na lang ang mga magulang mo, ulila na ako. Kahit na sumama sa iba ang mag-ina mo, ano naman? Pwede ka pa namang humanap ng iba, di ba? Na-bankrupt din ako. Baon sa utang na 500 milyon. 500 milyon. Paano ka nagkautang ng ganyan kalaki? Pagkakagraduate ko ng college, nagtayo ako ng negosyo. Naging sobrang ganda ng takbo ng kumpanya ko. Pero nagkamali ako nang pumirma ako sa isang delikadong kontrata. Ang ending, na-set up nila ako. Hindi lang ang kumpanya ang nawala sa akin. Nabaon pa ako sa 500 milyong utang. Tapos, yung asawa ko pa na pinagkakatiwalaan ko. Nakipagsabuatan pa sa iba para lokohin ako. Pati yung anak ko, hindi pala sa akin. Diyos ko po. Sobrang saklap naman ng buhay mo. Gusto mo ba? Umakyat ka na lang ulit, tapos salubungin mo na lang yung semento. Huwag kang mag-alala, hindi na kita pipigilan ngayon. Hindi na ako tatalon. Ha? Nung nailabas ko sa'yo lahat ng ito, gumaang bigla ang pakiramdam ko. Kaya nagdesisyon akong ituloy ang buhay ko. Itutuloy mo ang buhay mo, paano mangyayari yon? May utang ka pang 500 milyon. Baka tapusin ka rin ng mga pinagkakautangan mo. Di ba sabi mo nga kanina, ang buhay? Normal lang na bumagsak at bumangon. Hanggat humihina pa. Darating din ang araw na makakabawi ako. Tara, cheers! Jen Bichen, kung interesado ka, sumama ka na lang kaya sa akin. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Bata, huwag mo nga akong pinagloloko. Sasama sa'yo. Baka mamatay lang ako sa gutom niyan. Huwag mo akong minamaliit. Bigyan mo lang ako ng kalahating buwan. At babayaran ko ang 500 milyong utang mo. Kung mababayaran mo ang 500 milyon sa loob ng kalahating buwan, hindi lang ako sasama sa'yo. Tatawagin pa kitang tatay kung gusto mo. Len, si Jay. Sige, usapan natin yan. Uy, huwag ka muna matulog. May computer ka ba riyan? Pahiram muna ako. Nandoon ang computer. Ang password ay 6 na 8, gamitin mo na. Kung hindi pa ako kikita ng pera ngayon, wala tayong pambili ng almusal bukas. At nangako pa ako kay Jen Bichen. Nababayaran ang 500 milyon sa loob ng kalahating buwan. Napag-isip-isip ko, ang dati kong trabaho pa rin ang pinakamabilis na paraan para kumita. Ginawa talaga para sa akin ang trabahong ito. Sa wakas, may tumanggap na rin ng trabaho. Ang tagal kong naghintay para rito. Puro na lang walang kwentang Ingles. Mag-Chinese ka nga. Aba, isa palang kababayan natin ang tumanggap ng trabaho. Sigurado na talaga ang pag-uwi ko ngayon. Pwede na akong pumunta riyan bukas ng gabi. Tay. Kalokohan lang itong ginagawa ni Nyan Wan. Tapos nakikisakay pa kayo. Isang beses pa lang sila nagkita, pero nagpakasal na agad. Kahit sinabi nyo pa na iniligtas niya ang buhay nyo, mas lalo lang nagiging kahina-hinala sa akin ang lahat. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, kaya pa rin niyang iligtas. At hindi lang basta iniligtas. Ang lakas at ang sigla nyo pa ngayon. Mas malakas pa nga kayo kaysa sa akin. Bakit? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Tingnan mo ito. Kuha yan ni Lolo Lian kagabi. Ito po ang inaray nyo. Ano, sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? O gusto mong bumalik tayo sa ospital ngayon para makita mo ulit? Loko kang bata ka. Masyado ka nang yumayabang ah. Abat nakukuha mo na akong pagdudahan ngayon. Hindi po sa ganoon. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Tay, kahit na sobrang galing ng batang yan sa panggagamot,
Hindi naman na natin kailangang umabot sa ganito, di ba? 18 taong gulang pa lang si Nianwan. Tingnan mo nga ang mga suot niya. Mukha namang kapos siya sa pera. Ang isang taong kasing galing niya ay hindi mabibili ng pera. Ang gawin siyang parte ng sarili nating pamilya. Ang pinakasiguradong paraan. Tara na. Samahan mo ako ngayon para sunduin ang magiging manugang ng pamilya Su. Aba, Don Su. Bakit kayo napadpad sa ganitong kadugyot na lugar? Bakit? Kung nakapunta ka rito, Tang Zhendong, bawal ba akong pumunta? Pag-ari ba to ng pamilya Tangyo? Ano ba namang sinasabi nyo, Don Su? Nandito lang ako para maghanap ng tao. Kung saan man kayo magpunta, wala na akong pakialam doon. Iyon mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Pero nagkataon na naman, nandito rin ako para maghanap ng tao. Tang Zhendong. Don Su. Su Jiangwo, anong nangyayari rito? Puro mga bigatin sa lungsod ng Zonghai ang mga yan ah. Bakit silang lahat nakaharang ngayon sa tapat ng pinto ko? Nasaan si Chen? Kaya pala, nandito rin siya para hanapin si Chen. Anong kailangan nyo sa kanya? Huwag nang maraming satsat. Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan siya, tapos ang usapan. Chairman Tang, anong klaseng ugali yan? Paring Jiang, may kailangan lang kami kay Chen. Kung alam mo kung nasaan siya, pakisabi naman sa amin. Chairman Su, hindi ko rin po alam kung saan siya nagpunta. Kagabi pagkatapos naming mag-inuman, bigla na lang siyang nawala. Bata, subukan mo lang kaming lokohin. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Hindi ko talaga alam. Pero kahit alam ko pa, hindi ko sasabihin sa'yo. Nabalitaan kong may utang ka pang 500 milyon sa pamilya Duan. Hintayin mo na lang nakatukin nila ang pinto mo. Wala na akong pakialam dahil wala na akong mawawala. Kahit bawiin pa ang buhay ko, hindi ako takot. Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Sige, Jiang Bichen. Humanda ka sa akin. Kapatid na Jiang, heto ang calling card ko. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. At kung may balita ka tungkol kay Chen, sabihin mo agad sa akin, maliwanag ba? Makakaasa po kayo, Chairman Su. Kapag may nalaman ako tungkol kay Chen, kayo po agad ang unang makakaalam. Lumuhod ka. At baka palampasin ko pa ang buhay mo. Hahaha. Sa tingin mo ba, ikaw lang mag-isa ang makakapagligtas sa matandang yan? Kilala mo ba kung sino kami? Kami ang Snow Wolf Mercenary Group. Nakapagpabagsak na kami ng mga target mula sa 37 bansa. Kayong mga Chino, puro lang kayo salita. Pero kapag totohanang laban na, mga wala naman kayong kwenta. Yung huling Chinong bodyguard na nakaharap ko, lumuhod at nagmakaawang huwag ko siyang tapusin. Pero pinaputukan ko pa rin siya sa ulo. At ganoon din ang mangyayari sa'yo. Hoy matanda, akala mo baligtas ka na dahil nakabalik ka na sa China. Ngayon na ang huling araw ng buhay mo. At para naman sa batang ito, ipapanood ko sa iyo kung paano tuluyang mawala ang matandang iyan. Bago kita unti-unting pahirapan hanggang sa bumigay ka. Ah, Tapos ka na ba? takot ako sa matataas na lugar. Pumikit ka. Malapit na tayo. Wala nang masyadong bantay. Tara na sa airport. Nagmamadali kasi tayo kanina. Wala tayong dalang kahit ano, pati pera. 500 lang at yuan pa. 500, nasa misyon tayo tapos 500 lang ang dala mo. Pero dahil hindi tayo makabili ng tiket, pumuslit na lang tayo. Ha? Sino yan? Huwag ka nang magtanong. At manahimik ka. Kapag may nakaalam na sumampa kami sa barkong ito, hindi mo kakayanin ang mangyayari sa'yo. Kusa na siyang lumapit sa atin. Tapos naiwala nyo pa rin siya. Ang Donghai ay teritoryo ng pamilya Tang. Ganito ba talaga kahirap maghanap ng isang tao? Malapit nang bumigay ang senyor. Kahit hukayin nyo pa ang lupa, kailangan nyong mahanap si Chen. Ha? Kaibigan, inatake tayo ng mga pirata. May mga baril sila at pinapapunta lahat sa deck. Bakit ba ang malas natin? Halika, sumunod na lang muna tayo. Boss, natingnan na namin. Puno ng langis ang buong barko. Nagkakahalaga ito ng 50 milyong dolyar. Sabihin sa kapitan na ibahin ang ruta. Punta tayo sa teritoryo natin. Maawa na kayo, mga bossing. Kunin nyo na ang pera at mga gamit. Pero huwag lang ang mga kargamento. Binibigyan na nga kita ng pabor, nagmamatigas ka pa. Kapag hindi ka nag-utos sa loob ng 1 minuto. May papatayin akong isa bawat minuto. Shura, ang galing mo pala talaga. Bilis, gumawa ka ng paraan para iligtas ang lahat. Pakikuba kung mabuhay o mamatay sila. Pare-pareho tayong mga kababayan. Magkakarugtong din ang mga buhay natin. Pwede ko silang iligtas. Pero dapat may dagdag na bayad. Anong binubulong-bulong nyo dyan? Akala nyo ba laruan lang itong hawak kong baril?
Kayo ang unahin ko. Aba, akala ko kung sino nang magaling. Isang bata lang pala na wala pang alam. Wala na bang ibang tao sa inyo? At isang paslit ang pinadala nyo para magpasikat. Hoy bata, bingi ka ba? Kinakausap kita. Nagpapakaastig ka pa. Isang putok ko lang tapos ka na. Hindi mo man lang mamamalayan kung paano ka namatay. Lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Baka sakaling palagpasin ko pa ang walang kwenta mong buhay. Nakukuha mo pang tumawa. Bibilang ako hanggang 3. At pasasabugin ko iyang ulo mo. Sige, bumilang ka. Impossible. Paanong hindi ka tinamaan? Nasaan ang mga bala ko? Ito ba ang hinahanap mo? Ah! Hahaha, kung few. Puro ka lang porma. May 30 tauhan ako. Taddarin niyo siya ng pino, mga kasama, sugurin siya. Patayin siya. Ah! Sino? Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo namin. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Mas mabuting sabihan mo ang mga tauhan mo na ibaba ang mga baril nila. Kundi, sinisiguro ko na ikaw ang mauunang bumagsak. Makinig kayo dyan sa unahan. Napapaligiran na kayo ng Juzu Group Ocean Escort Team. Ibaba niyo ang inyong mga armas. Boss, lagot tayo. Mga escort ship ito ng Juzu Group. Susuko na kami, susuko na kami. Kung mahuhuli tayo ng escort team ng Juzu Group, malamang ay ibibigay lang tayo sa mga otoridad. Pero kung gagalitin natin ang demonyong ito, siguradong mamatay tayo. Ibaba niyo ang lahat ng baril. Ah! Ligtas na rin tayo sa wakas. Sandali lang po, Ginoo. Ano po yon, Ginoo? May kailangan po ba kayo? Kailangan kong makausap ang pinuno ninyo. Mayroon akong napakahalagang sasabihin. Ako po ang pinuno ng escort team na ito. Maaari niyo po itong sabihin sa akin. Ako si Hauptschwesen. Kakatakas ko lang mula sa Amerika. Kung maaari sana, pwede niyo ba akong isama pabalik? Hauptschwesen. Kayo po si Professor Hauptschwesen. Tama, ako nga si Hauptschwesen. Professor Hau, kayo nga po talaga. Ako po si Gusha, ang supervisor ng escort department ng Juzu Group. Supervisor Gu, ang dahilan kung bakit nakatayo pa ako rito ng buhay, ay dahil sa pagliligtas ng binatang ito. Teka lang. Huwag ka magpasalamat, binayaran lang ako para gawin ito. Isa lang itong negosyo. Nagbayad siya, kaya ginawa ko ang trabaho. Ganoon lang kasimple. Kahit na yan ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung magkano ang napag-usapan ninyong bayad. I-report ko muna ito sa headquarters ng grupo namin. $100 milyong. Pwede rin kayo na ang magbayad para sa kanya. $100 milyong. Heh! Bakit, Supervisor Gu, may problema ba? Wala naman. I-report ko muna ito sa grupo namin. Titignan ko kung anong sasabihin nila. Hindi naman apurado ang bayad. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Professor Hau. Babalik muna ako sa Zonghai para ayusin ang mga personal kong asikaso. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan. Wow! Itigil ang sasakyan. Hahaha, tingnan nyo, may nagmamadaling mamatay. Ganyan talaga kayong mga Chino. Halata namang takot na takot. Pero nagmamarunong pa ring magpakabayani, din eh. Bata, alam mo ba na ang isang putok mula sa tangking ito ay kayang pasabugin ang buong kalye? Ano nang ipanlalaban mo sa akin, kamao mo? Hahaha, puro forma lang ang martial arts ninyong mga Chino. Pang-uto lang sa mga bata. Walang silbi sa totoong laban. Nakita mo ba, ganyan ang mangyayari sa inyong mga Chino? Napakahina talaga ninyo. Dudurugin ko ang matandang ito sa mismong harapan mo ngayon. Papanoorin mo. Habang wala kang magawa. Paputukin, pasabugin muna ang bahay na yon. Bigyan natin sila ng magandang palabas. Saka natin durugin ang tangang ito. Tapos ka na ba? Ako naman. Para siyang bumabang Diyos. Kapatid na Hichen, sumagot na ang head office. Pumayag ang kumpanya na itaas ang pabuya mo sa 1 bilyong yuan. Pero may isa silang kondisyon. Gusto kanilang makaharap ng personal. Gusto akong makita ng mga boss niyo. Sabi nila, basta pumayag kang makipagkita, ibibigay nila ang buong 1 bilyon. Sige, dahil may dagdag na 300 milyon. Pagbibigyan ko na silang makipagkita. Bata. Ako si Linyi, ang head of security ng Juzu Group. Hindi siya ang gustong kumausap sa iyo. Isang napakahalagang opisyal mula sa head office natin ang gustong makita ka. Kailangan mong pumunta sa Yanjing head office.
CJ, edi pumunta na agad tayo sa Yanjing. Napakarami palang magagaling na nagtatago rito. Nasaan tayo? Ito ang Special Affairs Department ng Jiuzhu Group. Ang taong ipapakilala ko sa'yo ay ang director mismo ng Special Affairs. Nabalitaan niya ang mga ginawa mo. Interesado sila sa'yo. Oh, Special Affairs Department. Anong klaseng departamento ba yan? Bakit ngayon ko lang yata narinig yan? Malalaman mo rin mamaya. Hindi ko rin masyadong alam eh. Kapag nakaharap mo na ang Minister ng Special Affairs Department, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Minister Long, dinala ko na po ang taong hinahanap nyo. Maraming salamat, President Lin. Maaari ka munang maghintay sa kabilang receiving room. Kakausapin ko lang ng sarilinan ang binatang ito. Sabihin mo na, bakit mo ba ako ipinatawag? Ang maalamat na Shura. Hindi ko inakalang napakabata mo pa pala. Iba talaga ang galing ng mga kabataan. Inimbestigahan mo ba ako? Lilinawin ko lang. Wala pa akong tinatanggap na trabaho rito sa China. Hahaha. Kung talagang gumawa ka ng gulo rito sa China, siguradong hindi ka makakaupo ng komportable. At nakikipag-usap sa akin ngayon. Bakit mo ba ako pinapunta rito? Ngayong nagkita na tayo. Ibigay mo na ang pera. Aalis na ako pagkuha ko ng pera, may gagawin pa ako. Ang 1 bilyon ay nandito na sa card na ito. Kumpleto iyan at walang kulang. Ang password ay 6 na numero 6. Pero dahil binigyan kita ng sobra, at iginiit na dagdagan pa ito ng 300 milyon, maaari mo ba akong bigyan ng kalahating oras? Sige, sabihin mo na agad kung ano ang kailangan mo. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kapag tapos na ang oras, aalis na ako. Magpapakilala muna ako. Ako si Long John, ang Minister ng Special Affairs Department ng Kyushu Group. Ikaw. Ano ang tunay mong pangalan? Yi Chen. Yi Chen, napakagandang pangalan. Mayroon ding malaking pamilya sa Yanjing na ang apelyido ay Lu. Hindi kaya pinalaki ka ng pamilya Lu? Hindi, simula pagkabata ay ulila na ako. Inampun ako ng master ko. Pwede ko bang malaman kung sino ang master mo? Wala akong dapat sabihin. CJ, kung ganun, ipapakilala ko sa iyo ang Special Affairs Department. Ang departamento namin. Wag na, hindi ako interesado. Sigurado akong isa ka ring cultivator, tama ba? Tama, dahil alam mo na. Bakit kailangan mo pang magtanong? Nakarating ka na ba sa Inner Realm? Hindi. Teka, baka nasa peak ka na ng Outer Force. Malakas na rin yun. Anong peak ng Outer Force? Tingin mo ba hindi ako ganun kalakas? Imposible, nasa transformation stage ka na ba? Impossible. Wala pang kahit na sinong. Kasing bata mo na isang transformation expert. Hindi. Wala akong ideya sa mga stages na sinasabi mo. Iba ang cultivation system ko sa inyo. Iba. May iba pa bang cultivation system? Bata, huwag kang mayabang. Masyado kang pinupuri sa dark web. Hindi ko inasahang isang paslit lang pala si Shura. Ilang taon ka na ba? Nasa tamang edad ka na ba? Akong si Long Jun ay 30 taon nang nag-ensayo. Ang mga magagaling na tinalo ko ay hindi bababa sa 80 hanggang 100. Ikaw na isang batang may gatas pa sa labi. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harapan ko. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kapag napaalis mo ako sa upong ito, panalo ka na. Ano, hindi ka makagalaw? Sabi ko na nga ba, peke ang mga ranking sa dark web. Kayong mga kabataan na umaasa lang. Sa swerte, akala nyo kung sino na kayo. Ngayon, ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa'yo para sa master mo. Para malaman mo na may mas magaling pa sa'yo. Halika, susubukan ko kung gaano ka talaga kalakas. Paano ka naging ganyan kalakas? Ganyan ba talaga kahina ang lahat sa Special Affairs Department nyo? Anong mahina ang Special Affairs Department namin? Hindi ko pa nga ginamit ang buong lakas ko. Sinusubukan lang talaga kita. Yenen, pero hindi ka na rin masama. Nasalo mo ang isang atake mula sa 30% ng lakas ko. Oh, hindi na nga masama yon. Sa isang simpleng atake ko, kinaya mo gamit ang 30% lang ng lakas mo. At napaatras ka lang ng 3 hakbang. Kung iba pa yon, matagal na silang napatumba. Ehem. Ano kasi? May interest ka bang sumali sa Special Affairs Department namin? Gagawin kitang vice hepe. Wala akong interes, masyado kayong mahihina. Isa pa, ayoko ng pakiramdam na pinipigilan ako. Kung papasok ka sa Special Affairs Department, maraming benepisyo kang makukuha. Mas magiging madali rin ang mga galaw mo dito sa bansa. Huwag na, mas gusto ko ang kalayaan ko. At sa kasalukuyang lakas ko, tingin mo ba mahihirapan akong kumilos? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Ang isang mabuting mamamayan na tulad ko, kailangan pa ba ng proteksyon ng isang titulo? Sige na, tapos na ang kalahating oras.
Kailangan ko nang umalis, huwag niyo na akong ihatid. Hay! Chief, ayaw niya bang sumali? Hay, ganyan talaga ang mga malalakas. Medyo may pagkamayabang. Hayaan mong bugbugin ko siya para matuto. Ikaw na nga mismo ang nag-imbita sa kanya. Pero hindi man lang siya marunong rumespeto. Hindi mo siya kaya. Susubukan mo siyang bugbugin. Tapos baka ikaw pa ang mabugbog sa huli. Hindi ako naniniwalang ganoon kalakas ang paslit na iyon. Chief, natatakot ka lang na baka mapuruhan ko siya eh. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya masyadong sasaktan. Looking King, bumalik ka rito. Huwag kang gumawa ng gulo. Hay, ang mga kabataan talaga ngayon. Ano na bang nangyayari sa kanila? Pahirapan talaga silang kausapin. Hindi pa yata nila nararanasan ang bagsik ng buhay, ano? Hayaan na nga natin siya. Mukhang hindi naman masamang tao itong si Chen. Siguro naman ay wala silang gagawing masama sa kanya. Ang buwisit na lugar na to, marunong lang sumundo pero hindi marunong maghatid, Sumakay ka na. Isang babae. Sabi mo sasakay na. Hindi naman siguro niya ako kakainin ng buhay, di ba? Hoy lalaki, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Para tanggihan ang hepe namin. Bakit? Bawal ba kayong tanggihan? Pwede naman. Pero kailangan mong patunayan na may ibubuga ka. Bumaba ka. Bakit naman ako bababa? Para saan pa nga ba? Siyempre, para bugbugin ka. Ano nang akala mo, ihahatid talaga kita paalis dito? Hindi ka naman kagwapuhan. Pero ang taas din ng pangarap mo, Ikaw naman, maganda ka sana. Kaso, ang sama naman ng ugali mo. Pati nga yung hepe nyo, hindi man lang naglakas loob na labanan ako, Tapos sigurado ka bang gusto mo akong labanan? Hindi lang maibaba ng hepe namin ang pride niya. Kaya nandidiri siyang patulan ka. Pero dahil hindi kanya nilabanan, ako na lang ang gagawa nito para sa kanya. Ito ang magiging leksyon mo sa pagtanggi mong sumali sa espesyal na departamento namin. Huwag mong sabihin lahat ng nasa espesyal na departamento nyo ay sa pilitang na-recruit na parang ganito. Kaya pala ang hihina nyo lahat Hoy, ano nang sinabi mo? Ulitin mo nga. Kahit ulitin ko pa ng 100 beses, ganoon pa rin. Mga lampa, Tikman mo to. mabait ka rin pala Nagbababala ka pa talaga bago sumuntok. Sabihin mo nga, tanga ka ba talaga o ano? Ang tuso mo rin Balak mo yata akong bawian ng lahi Muntik na yun Muntik mo na akong masipa. Kung hindi, baka panagutan mo pa ako habang buhay. Che, sinong may gustong managot sa'yo, bastos? Hoy, nasaan naman ang katuwiran doon? Ikaw na nga tong biglang umatake Tapos tatawagin mo akong si Raulo. Malamang, ikaw talaga ang si Raulo rito Hindi naman ako naninipa ng bigla-bigla tulad mo. Ikaw. Inaaway mo ako. Anong klaseng lalaki ka? Ikaw. Anong balak mong gawin? Kung anong gagawin ko, malalaman mo rin maya-maya. Makakarma ka sa ginagawa mong to. Subukan mo lang akong galawin. Kaminang, hindi ka palalampasin ng pamilya Lu. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Hindi ko na ulitin. Iba ito sa inasahan ko. Wala ba talaga akong pang-akit? Wala man lang siyang kahit anong interes sa akin. Anong gagawin mo, Ang inay mo, medyas mo yan. Kung nandidiri ka sa amoy, sisihin mo iyang sarili mo dahil hindi ka naghuhugas ng paa. Sige, hihiramin ko muna ang kotse mo. Paalam. Ay, teka, mali. Paalam habang buhay pala. Hindi man kita matalo sa laban, akala mo ba papalampasin kita? Hindi, ito ba ang kapulisan ng Zonghai? Nanakaw po ang kotse ko. Magandang araw, patingin po ng lisensya at rehistro ng sasakyan. Ate Sungit, hindi ko po dala ngayon. Bakit naman ang iba hindi nyo hinuhuli? Ako lang talaga ang pinupuntiryan nyo Anong ate sungit ang sinasabi mo? Umayos ka nga. Makiisa ka sa investigasyon namin. Diretsuhin mo na nga ako. Inutusan ka ba ng isang loka-lokang babae na pumunta rito? Loka-lokang babae pala si Looking King Hahaha. Tama, nakatanggap kami ng report. Kinuha mo ang kotseng ito nang walang paalam. Bumaba ka dyan at sumama sa amin. Hindi ko ninakaw ang kotse. Siya ang nag-utos sa aking ipagmaneho ito. Paano kung kunin nyo na lang ang kotse? Hindi na ako sasama. Marami pa akong ginagawa. Hindi pwede. Hindi na lang ito simpleng issue ng pagsasauli ng kotse. May kinalaman na rin ito sa kaso ng paggamit ng sasakyan ng walang paalam. Trabaho naming dalhin ka sa presinto para mag-imbestiga. Wala akong magagawa kundi ang sumama sa kanila. Kung sapilitan kong sisirain ang kandadong ito ngayon, at tatakas, lalo lang akong mapapasama. Baka ilagay pa nila ako sa watchlist nila. Paano na ako makakagalaw ng maayos sa syudad na ito? Hay naku! Mr. Rai, ilang beses ko ba kailangang sabihin? Hindi ko talaga ninakaw ang kotseng ito. Iniwan niya lang iyon sa tabi ng kalsada. Nagmagandang loob lang akong ipagmaneho iyon para sa kanya.
Huwag mo akong tawaging Miss Taray. Sige po, Miss Taray. Gukinghan ang pangalan ko. Sino ba namang maglalakas loob na pumunta sa Special Affairs Department ng Kyushu Group para magnakaw ng kotse? At sino naman ang makakanakaw ng sasakyan mula kay King King? Halatang pinagtripan lang ni King King ang lalaking ito. Pero bakit ba kasi ang pasaway na batang iyon ay napasabit sa ganitong klaseng tao? Don Su, nandito ka rin ba para sunduin si Chen? Lene, nagtatanong ka pa, alam mo na ang sagot. Hindi ba't nandito ka rin para sunduin si Chen? Ano bang kinalaman ni Chen sa pamilya Sunyo? At bakit ganyan ka na lang kung mag-alala sa kanya? May kinalaman man o wala? Ano bang pakialam mo? Nandito ako para sunduin si Chen. Kailangan ko pa ba ng permiso mo? Hindi naman sa ganoon. Pero manugang ko kasi ang batang iyang si Chen. At bilang manugang ko, karapatan ko lang na alamin ang kalagayan niya. Hindi naman yata sobra yon, hindi ba? Ano? Kailan pa naging manugang mo si Chen? Tao Zixian. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano lang. Sinasabi mong manugang mo si Chen. May ebidensya ka ba? Ha 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 ha. 10 taon na ang nakakalipas ng ipagkasundo si Chen sa anak ko. Kaya siya pumunta rito sa Zonghai. Ay para tuparin ang kasunduan nila ng anak ko. Ngayon, sabihin mo, hindi ba siya ang manugang ko? Haha, Tang Zenkong. Bakit pinagtagpi-tagpi lang iyang kontrata mo? Kung may miki ka rin lang. Gumamit ka naman sana ng mas maayos na papel. Ganyan na ba kabilis bumagsak ang pamilya Tang mo? Yun aksidente lang iyang napunit ng anak ko. Gustong-gusto kaya ni Chen na pakasalan ang anak ko. Dahil hindi pa naman sila kasal. Pasensyahan na lang tayo. Kumuha na ng marriage certificate si Chen at ang apo ko. Mukhang mabibigo ang mga plano mo. Impossible. Paanong mangyayari yon? Kailan pa nagpakasal si Chen sa apo mo? Totoo yon. Wala ka na pakialam kung kailan pa. Ang mahalaga, wala nang pag-asa ang anak mo. Teka lang. Hindi ako naniniwala. Director Ye, ano na ang balita? Pwede niyo na bang palayain si Chen? Elder Su, Chairman Tang. Pasensya na po talaga. Nasasangkot kasi si Chen sa isang kaso tungkol sa paggamit ng sasakyan. Medyo masalimuot ang sitwasyon na ito. Kaya hindi pa namin siya pwedeng paalisin sa ngayon. Kaso sa sasakyan. Nasaan ang nagrereklamo? Magkano ba kailangan babayaran ko? Ang nagrereklamo po ay ang anak ng pamilya Lu mula sa Yanjing na si Lu Qingqing. Desidido po siya sa kaso. At iginigit niyang kinuha ni Chen ang sasakyan niya nang walang paalam. Kung ganoon, tatawagan ko si Lu Qingqing. Kayo po ba si Miss Lu Qingqing? Ako nga pala si Tang Zendong ng pamilya Tang mula sa Zonghai. Kahit na kinuha ni Chen ang sasakyan niyo, wala naman po itong idinulot na malaking pinsala sa inyo. Ano kaya kung ganito na lang? Babayaran ko na lang po kayo ng kaunting pera. Para maayos na natin ang gulo na ito, ayos ba? Tang Zendong, sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Huwag mo nang pangarapin na mailalabas mo pa si Chen. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Chairman Tang, nakikita niyo naman po ang sitwasyon ngayon. Lolo, gusto ko pong makita si Chen. Directory. Kung hindi niyo siya kayang palayain, pwede ba namin siyang makita man lang kahit sandali? Huy, Pwedeng-pwede po. Kung makikipag-usap lang, walang magiging problema. Uy, Lolo. At sa aking magandang asawa. Bakit kayo nandito? sinong tinatawag mong asawa? Nakulong ka na nga rito. Ang daldal mo pa rin. Yi Chen, paano mo ba nakalaban si Lu Qingqing? Kahit ako ay hindi ka kayang ilabas dito ng ganoon-ganoon lang. Naku, huwag niyo nang itanong. Hindi kasi ako kayang talunin ng babaeng iyon. Kaya gumamit siya ng maruming paraan para makaganti sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila ako kayang ikulong dito at isa pa. Libre naman ang pagkain at tulog ko rito. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na, kung talagang makukulong ka, hihintayin kong makalaya ka. Yi Chen, pupunta ako sa Yanjing para gumawa ng paraan. Magtiis ka muna rito ng 2 araw ha. Hindi na kailangan. Itong maliit na pilak na laruan nila, napakarupok naman ito. Tingin ba nila ay mapipigilan ako nito? Yi Chen, kapag tumakas ka ngayon ng walang paalam, Malaking gulo ang kahaharapin mo. Director Ye, ang mga hidwaan na kinasasangkutan ng mga taong may pambihirang lakas na gaya nito. Hindi na to sakop ng karaniwang proseso natin, di ba? Ang kasong to, lampas na to sa jurisdiksyon natin. Iproseso na ang paglaya niya. Sundin ang patakaran at palayain na siya. Yung susunod na investigasyon, hahayaan na natin ang Special Affairs Department ng Kyushu Group ang magpadala ng tao nila. Para makipag-ugnayan, pwede na ba akong umalis, Madam Gyu? kaya umalis ka na. Teka, hindi yata pwede yan. Huli kayo ng huli. Tapos papalabasin nyo na lang ako ng ganun-ganun lang. Ano nang tingin nyo sa akin? Madali akong hulihin pero mahirap akong paalisin. Ikaw, huwag kang sumobra.
Aalis ka ba o hindi? Kung gusto niyong umalis ako, pwede naman. Pero gutom na ako ngayon. Kaya ilibre niyo muna ako ng pagkain. Kundi, bakit pa ako alis dito? Libre na ang pagkain, libre pa ang tulugan, di ba, Direktorye? Gukinghan. Kung nagkamali ka, aminin mo. Dahil isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Sundin mo ang patakaran at humingi ka ng tawad sa kanya. Yichen, mauuna na muna kami. Pumunta ka sa bahay ng pamilya Subukas. May sasabihin ako sa'yo. Sige po, Lolo, mag-ingat kayo. Lolo, bakit niya naman siya hinayaang kumain kasama ang ibang babae? Yanwan, ang mga lalaki. Hindi mo pwedeng sakalin ng masyado. Lalo na kung kasing husay siya ni Yichen. Lahat ng sobra nakakasama. Dapat naiintindihan mo yan. Hehehe, ang bait din talaga ng matandang yon, ano? Tayo na. Ililibre na kita, ikaw na ang bahala kung saan. Teka, hindi ba tayo kakain? Bakit mo ko dinala rito? Kung ganyan ang suot mo habang kumakain tayo, hindi man lang tayo papapasukin sa loob. Kaya ibibili kita ng bagong damit. Ano nang problema sa suot ko? Tingin ko naman ayos lang ah. Ang komportable nga eh. Dami mong dada, kung gusto mong kumain, kailangan mong magpalit ng damit. Sige na nga, kung sabi mong magpalit, magpapalit na. Pero linawin ko lang ha. Wala akong pera ah. Ako na ang sasagot. Grabe, ang ganda ng babae, tapos napunta lang sa ganyang lalaki. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Kakababa lang ba ng taong iyan galing bundok? Anong taon na ba ngayon? Nakamakalumang damit at pantalon pa rin eh. Baka naman bagong uso iyan. Hindi lang natin naiintindihan. Hay, nakakainis talaga kapag nagkukumpara. Kaya pala, ang mga magaganda ay sumasama rin sa mga gwapo. Alis, walang pagkain dito. Doon ka sa ibang lugar mamalimos. Ikaw ba ang may-ari ng tindahang ito? Bukas kayo para sa negosyo, hindi ba? Bakit bawal akong pumasok? Sos, alam mo ba kung magkano ang mga damit namin dito sa GCZ? Baka marumihan mo lang ang mga damit namin kapag pumasok ka. Kaya mo bang bayaran? Ang baho mong pulubi ka, umalis ka na nga. Grabe naman kataray ang isang salesladi ngayon. Akala mo naman sa'yo itong tindahan. Tawagin mo ang boss niyo rito. Anong nangyayari rito? Ang ingay-ingay niyo sa labas. Ako ang manager ng tindahang ito. Ah, ikaw pala ang manager dito. Sampalin mo siya ng 10 beses. Bibilhin ko ang lahat ng paninda niyo rito. Iho, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga paninda namin dito? Ilang milyon? Kahit pa kaya mong bilhin ang lahat ng iyan. Hindi ko siya sasampalin. Kaming mga taga-ECZ ay pinapahalagahan ang aming mga empleyado. Swipe mo ito. Evie, may nilabas lang na bank card. Akala mo kung sino ng mayaman. Napakalaki nga naman ng mundo kung sino-sino na lang ang nakikita natin. Bata, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kapag iniswipe na yung card mo, at nakitang walang laman, nakakahiya talaga yon. Kung may laman o wala, hindi ba't malalaman mo lang kapag iniswipe mo na? Sige na, swipe mo. Ang halaga ng mga paninda natin ngayon ay 3,180,000. Tanggalin na natin ang butal. Gawin na nating 3 milyon. Yichen, wag na lang kaya. Sa ibang tindahan na lang tayo bumili ng damit. Maghintay ka lang dyan. Ano, wala bang laman ang card niya? Manager, hindi po, gumana po. Pumasok ang 3 milyon mula sa card niya. Minaliit ko pala talaga siya. Sa bagay, ibang klase talaga ang kakayahan ng mga martial artists. Paano nga ba siya mawawala ng pera? Kaya lang, kung ganoon siya kayaman, bakit ganyan pa rin ang suot niya? Dahil ba komportable lang talaga ang simpleng damit na iyan kasi ang totoo. Ang lalaking ito, nagrereklamo pa sa akin kanina na wala raw siyang pera. Sir, dito po, pumasok po kayo, sir. Ipagtitimpla ko po kayo ng pinakamasarap namin sa... Huwag na. Kanina lang. Tinuring niya akong pulubi at hinarang sa labas. Paano natin ayusin ang atrasong iyon? Kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag ngayon, hindi ako magdadalawang isip na ipatawag ang may-ari ng mall na ito para siya ang umayos nito. Xiaoli, halika rito. Manager, ako. Pasensya na po, hindi na po ako magiging mataapobre kailanman. Manager, parang awa mo na. Huwag mo na akong saktan. Alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko na po mamaliitin ang kahit na sino. Tama na. Yichen, palampasin mo na to. Sapat na ang leksyong nakuha niya. Matuto tayong magpatawad ng kapwa. Ang mga ganyang klaseng taong mapangmata at mahilig manapak sa dignidad ng iba. Kung hindi bibigyan ng matinding leksyon na hindi niya makakalimutan, hindi siya matututong maging makatao. Huwag kang makialam. Yan ang napala mo sa pagtrato ng ganyan sa kagalang-galang naming bisita. Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Manager, wag naman po kayong ganyan. May mga anak pa po akong binubuhay.
Hindi ko po pwedeng mawala ang trabahong ito. Huwag kang magmakaawa sa akin. Kung magmamakaawa ka, doon sa ginoong ito. Yichen, hayaan mo na, nakuha na niya ang parusa niya. Sir, parang awan niyo na po, palampasin niyo na ito. Maaga po akong nahiwalay sa asawa. At ako na lang mag-isang bumubuhay sa anak ko. Hindi ko po talaga pwedeng mawala ang trabahong ito. Baka naman pwedeng huwag mo na siyang tanggalin sa trabaho. Naaawa din kasi ako sa kanya. Kung ganoon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Punitin mo ang lahat ng mga damit dito sa loob ng tindahan. Yichen, nasisiraan ka ba ng bait? 3 milyon yon. Sir, sayang naman po kung pupunitin ang mga damit na ito. Kung nag-aalala po kayo na hindi nyo madala lahat, pwede po kaming magpadala ng tao para deliver ito sa inyo. Sandali lang. Gumastos na rin ako ng 3 milyon. At nagkataon na nandito ako para bumili ng damit. Para hindi na ako maghanap pa sa iba. Ipagtira mo ako ng isang pares. Punitin mo na ang lahat ng natira. Yichen, hindi ko inasahan yon ah. Ang gwapo mo rin pala. Ha? Anong gwapo? Sakto lang naman. Mas gwapo pa nga ako noong bata ako eh. Hoy bata, may pinapasabi si Senyorito Duan. Lumayo ka kay Miss Gu. Kain ka pa ng kain dyan. Hindi mo ba nakita na nandyan si Senyorito Duan? Kung alam mo lang kung ano ang makakabuti sa'yo. Umalis ka na ngayon din. At iwan mo dito si Miss Gu. Oh. Paano kung ayoko? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Sabi ni Young Master Duan. Ang babaeng magustuhan niya dito sa Zonghai. Walang pwedeng gumalaw. Isang probinsya nung gaya mo na ewan kung saan galing. May ganang agawan ng babae si Young Master Duan. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Duan dito sa Zonghai? Kayang-kaya ka naming durugin na parang langgam. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa kay Young Master Duan, tapos lalayas ka dito sa Zonghai, palalampasin namin ang nangyari. Kung hindi, iiwan mo ang isang kamay mo ngayon. Mamili ka. Ay, ang kamay ko. Yichen, Bumalik kayo at sabihin kay Duan Tianhao. Nasa susunod na siya mismo ang pumunta. Hindi lang chopstick ang itutusok ko sa kamay niya. Grabe naman ang lugar na ito. Kailangan ba talaga dito tayo kumain? Sinasabi ko sa'yo, wala akong pera ah. sino kaya yung taong nagbayad ng 3 milyon nang hindi man lang kumukurap kanina? Niloloko mo ba ako? Huwag kang mag-alala, hindi pera mo ang gagastusin natin dito, sagot ko ito. Iba ang magbabayad. Sayang ang libre, kainin na natin. Aba, may ganito palang swerte. Kung ganon, hindi ko ito palalampasin. Kayang-kaya ko siyang ubusan ng yaman. Ang yabang mo naman. Ubusan ng yaman. Marami siyang pera. Kaya kumain ka lang dyan ng mabuti, huwag kang mag-alala. Uy, anong ginagawa mo? Bawal magdikit ang babae at lalaki ah. Inililibre na nga kita ng pagkain. Masama bang humingi ng maliit na pabor sa iyo? Ah, gusto mo akong gawing panangga mo, ano? Kaya pala ang bait ng babaeng ito ngayon. Dinala ako para bumili ng damit at pinunta pa ako sa sikat na restaurant. Ito pala ang motibo niya. Nandito na tayo tapos tatakas ka pa. Hindi ko inasahan na ganito ka pala kaduwag. Ano, lugi ka pa ba na magpanggap na boyfriend ko? Sino ba ang takot? Tara na, huwag kang iyak mamaya ha. Pasensya na sa paghihintay, Young Master Duan. Ipakikilala ko lang. Ito si Duan Tianhao, si Young Master Duan. At ito naman ang boyfriend ko, si Yichen. Hoy lalaki, wala akong pakialam kung sino ka man. Bitawan mo agad ang kamay niya ngayon din. Hindi lang ako hahawak sa kamay niya. Kaya ko pang gumawa ng masigit pa roon. Naghahanap ka talaga ng gulo, ano? Sakyan mo na lang ang acting ko. Ikaw, Tama na. Dukinghan. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito? Sigurado akong alam na alam mo yon, hindi ba? pinapunta ba kita rito para manood ng kalandian ninyo? Young Master Duan, alam ko namang yaya mo akong kumain dito. Kaya nga nandito na ako, di ba? Pasensya na talaga sa nangyari kanina ha. Kumain na tayo. Ang tapang mo rin ano? Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ng isang Duan Tianhao. Duan Tianhao, ayusin mo nga iyang pananalita mo. Kailan pa ako naging babae mo? Ang tungkol sa ating dalawa ay napagkasunduan na ng ating mga magulang. Naghanda pa man din ako ng candlelight dinner para sa atin, tapos ikaw. Dinala mo pa talaga ang lalaking to rito. Hindi ka ba natatakot na tapusin ko ang lalaking yan? Pumayag man ang mga magulang natin, hindi ibig sabihin ay pumapayag na rin ako. May boyfriend na ako. Hindi ko naman pwedeng basta na lang iwanan ang boyfriend ko, di ba? Hoy lalaki, magkano ba ang ibinayad sa'yo ni King Han? Dodoblehin ko ang ibabayad sa'yo. Nandito ako para kumain. Gutom na ako. Ihahain niyo pa ba ang pagkain o hindi na? Ipapareserba kita ng sarili mong mesa sa kabila. Doon ka na lang kumain mag-isa, ayos ba? Iwan mo na sa amin ni King Han ang mesang ito. Hindi pwede.
Kung saan kakain si Ichen, doon din ako kakain. Sige, edi sabay-sabay na tayong kumain. Bata, kalma ka lang. Dahan-dahan lang sa pagkain, marami pa dyan. Ang kumain ng walang alak ay parang may kulang. Pwede ba akong umorder ng 2 bote ng alak? Sige, ibigay niyo ang gusto niya. Sabi mo hindi biro ang presyo ng alak na to. Pero bakit parang kulang sa sipa pag ininom? Hindi man lang matapang. Tara, tagay tayo. Hindi ako umiinom. Kasi baka may bigla ang trabaho anumang oras. Lahat tayo dito umiinom. Pangit naman kung hindi ka iinom, di ba? Kahit isang baso lang, ano? Sige, usapan natin yan ah. Isang baso lang. Pagkatapos nito, hindi na talaga ako iinom. Gukinghan, gumising ka. Hindi nyo inaasahan, ano? At ikaw naman, bata. Nagmamagaling ka pang maging panangga. Kunin nyo ang lalaking to, itapon sa dagat at ipakain sa mga pating. Sino ang ipapakain sa pating? Ha? Paano ka nagising? Eh anong nangyari sa akin? Bakit ako biglang hinimatay? Kung hindi ka pa nagising, malamang pinakain na ako ng lalaking to sa mga pating. Kagagawan niya ang lahat ng to. Duan Tianhao, hindi ko akalaing ganitong klaseng tao ka. Alam mo ba kung gaano kalala ang ginagawa mo? Ha 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 ha. Dahil nalaman nyo na rin lang, hindi ko na kailangan pang magpanggap. Lene, Miss Gyu, ano sa tingin mo ang magagawa mo laban sa akin? Ngayong gabi magtutuos tayo. Ano ang binabalak nyo? Umatras kayong lahat. Kung nagtulog-tulugan ka lang sana. Baka sakaling nakatakas ka pa. Kaso wala ka ng kawala ngayon. Talaga lang ha, kayo-kayo lang. Sigurado ka bang mapipigilan nyo ako? Igapos nyo ang 2 iyan. Dalhin nyo ito sa kwarto ko. At itapon sa dagat ang isang iyon. Sugod, ano pang tinutungangan nyo dyan? Bata, anong salamangka ang ginamit mo? Anong ginawa mo sa kanila? Huwag kang mag-alala. Makakagalaw din sila ng malaya pagkalipas ng 2 oras. At ganoon din ang mangyayari sa'yo. Anong gagawin mo? Yichen, kapag lumala ang sitwasyong ito, hindi ako pwedeng tumunganga lang. Kung sinabi kong lumayo ka na lang. Dami mo pang satsat. Ah! Uf! Yichen, ano ba talagang ginawa mo sa loob? Malalaman mo rin bukas. Tara na. Teka, parang siya si Duan Tianhao, ang tagapagmana ng Duan Group. Kapag pinost natin ito, hindi kaya magalit sa atin ang pamilyang Duan. Anong kinatatakot mo ay post mo muna. Bakit, bubuhayin ba tayo ng pamilyang Duan habang buhay? Kung sino ang maunang makakuha ng balitang ito, sa kanya ang views. Huwag na kayong kumuha ng litrato, parang awa nyo na. Doblehin ko ang bayad, hindi gagawin kong 10 beses. Pasabog na balita. Bilyonaryo, may pa-party sa madaling araw. Bilis, 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 umuwi na tayo at isulat na ito ngayon din. Boss Duan, tingnan nyo ito. Impossible ito. Sino ang kumuha nito? Sino ba talaga ang nag-post nito? Yichen, hindi pa tayo tapos. Mukhang hindi maganda ang buhay ng lokong ito kamakailan, ah. Ano ba talagang gusto ninyong gawin? Kababugbog nyo lang sa akin tapos nandito na naman kayo. Wala na ba kayong balak na buhayin ako? Bakit, pinapatay ba kita? Bakit, ilang araw lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ako kilala. Ah, ikaw si Ichen. Ganyan kasi ang suot mo. Hindi talaga kita nakilala agad. Anong ginagawa mo rito? Bakit, parang hindi mo yata ikinatutuwa ang pagdating ko? Ikatutuwa, araw-araw nga akong nabubugbog eh. Araw-araw akong nabubugbog. At lahat ng ito ay dahil sa'yo. At wala na rin akong natitirang anumang mahalagang bagay rito. Mayroong 1 bilyon dito. Teka, nakagastos pala ako ng 3 milyon. 977 milyon. Sinasabi mo bang may halos 1 bilyon ang card na ito? Tama. Kunin mo ang 500 milyon pambayad sa mga utang mo. Ikaw, Nasiraan ka na ba ng ulo? ilang araw lang tayong hindi nagkita. Mula sa isang mahirap na lalaking hindi man lang makapaglabas ng 200. Naging isa ka ng bilyonaryo na may 1 bilyon. Kahit ang pagnanakaw sa bangko ay hindi ganito kadali, ah. Hidi, ang iyong account na nagtatapos sa 447 ay may kasalukuyang balanse na 977 milyon. Totoo ngang may ganito kalaking pera. Narinig mo na, hindi ba? Kailangan ko pa bang magpaliwanag, ano sa tingin mo? Matapang ka ba para tanggapin ito?
Bibigyan kita ng 20% share. Ipagtayo mo ako ng isang imperyo ng negosyo. Yichen, bakit mo ba ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Bata pa lang ako nang dalhin ako ng master ko sa bundok. Kahit ang sarili kong mga tunay na magulang, hindi ko alam kung nasaan sila. Ang tanging alam ko lang ay Yichen ang pangalan ko. Kaya dapat Yichen Group ang ipangalan sa kumpanyang ito. Kaya ang gusto mong mangyari, kapag lumaki na ang Yichen Group balang araw, at sumikat sa buong China, mas mapapadali sa iyo ang paghahanap sa mga pamilya mo. Tama. Kaya may lakas ka ba ng loob na tanggapin ang perang ito? Kung wala kang lakas ng loob, hahanap na lang ako ng ibang tao. Tatanggapin ko, bakit naman hindi? Hindi ko lang pasisikatin ang Yichen Group sa buong China. Papalawakin ko rin ito sa buong mundo. Bubuo ako ng isang nangungunang imperyo ng negosyo. Maganda, tama nga ang pagkakakilala ko sa iyo. Pero wala akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya hindi na ako makikialam dyan. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at pamamahala nito araw-araw. Pero kailangan ko lang maging chairman sa pangalan. Bukod pa rito, kung may problema kang hindi mo kayang lutasin, sabihin mo lang sa akin. Ako na ang bahala. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sa iyo na ang posisyon ng chairman. Kung ang mismong chairman lang ng Yichen Group ang nagngangalang Yichen, doon lang posibleng direktang lumapit ang mga magulang mo oras na makita nila ito. Teka, ano ba talagang nangyayari sa iyo rito? Araw-araw ka nilang binubugbog. Hindi ba dahil din yan sa iyo? Simula nang umalis ka, agad akong pinuntahan ng pamilya Su at Tang. Pinipilit nila akong sabihin kung nasaan ka. Sa pagkakataong yon, tuluyan ko nang nakabangga si Tang Zhendong. Ako mismo, naloko ng pamilya Duan. Nabaon ako sa 500 milyong utang. Sa totoo lang, alam ng lahat ang katotohanan sa 500 milyong ito. Gumamit sila ng maduduming paraan para angkinin ang kumpanya ko. Matagal na silang kumita ng malaki. Hindi na mahalaga sa kanila kung makuha man nila o hindi ang perang ito. Pero nang makialam si Tang Zhendong, nag-iba na ang sitwasyon. Hindi na pera ang pakay nila ngayon. Gusto lang talaga nila akong gipitin at pahirapan. Isang bugbog araw-araw. Walang palya yon araw-araw. Ang pamilya Duan pala ang sumira sa'yo. Mayroon ba silang kapamilya na nagngangalang Duan Tianhao? Tama, si Duan Tianhao ay nagmula sa Duan Group. Anak siya ng chairman na si Duan Zhenting. Bakit, kilala mo ba siya? Maliit talaga ang mundo para sa magkakaaway. Kung ganoon, hindi ko man sinasadya pero naipaghiganti na pala kita. Buksan mo ang cellphone mo. Sigurado akong nasa balita na siya ngayon. Anak ng kahit nakablur ang mukha. Sigurado ako. Si Duan Tianhao talaga to. Hindi ko inakalang ganito pala kawalang hiya ang lalaking to. Teka, ikaw ba ang may gawa nito? Ang kapal ng mukha ng lalaking yan na sabihing ipapakain niya raw ako sa pating. Kaya pinagtrending ko siya ng walang kahirap-hirap. Baka hindi mo pa alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Masyadong malupit at walang awa ang mag-amang sina Duan Zhenting at Duan Tianhao. Pinahiya mo siya ng husto ngayon. Siguradong hindi kanya palalampasin. Ganito na lang. Mag-empake ka na ng mga gamit mo. Kunin mo ang perang ito at magtago muna sa ibang bansa. Hindi ko kailangang magtago. Kung nagmamadali siyang mamatay, di sige, pumunta siya rito. Teka lang, makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang, pwede ba? Madalas ko nang nakakabangga ang pamilya Duan. Alam na alam ko ang mga marurumi nilang taktika. Dahil ang pamilya Duan ang sumira sa kumpanya mo. Kaya ka napilitang tumalon sa building, hindi ba? Tama. Sumama pa ang dati kong asawa kay Duan Zhenting na tatay ni Duan Tianhao. Yichen, hindi natin sila kaya. Kung ganoon, kung saan ka nadapa, doon ka rin dapat bumangon. Kung hindi mo kayang harapin ang pamilya Duan, paano mo pa gustong magtayo ng isang imperyo sa negosyo kasama ko? Pero wala tayong panama sa kapangyarihan nila. Masyado pa tayong mahina ngayon. Hindi natin sila kailangang kalabanin ng harapan. Kaya kong magtiis. May tamang oras din para maghiganti. Ganyan ka ba kaduwag? Ang pamilya Duan para sa akin ay parang isang langgam na kaya kong pisain anumang oras. Kung wala kang lakas ng loob na kalabanin ang pamilya Duan, umuwi ka na lang at magtanim sa bukid. Ulitin ko, ikaw na ang bahala sa mga negosyo, at ako na ang bahala sa iba pa. Kailangan mong malampasan mismo ang pamilya Duan para makabangon ka at lumakas. Boss Ting, wag mo nang painitin ang ulo mo. Pinatanggal ko na ang video sa internet. Malilinis din yon agad. Kumalma ka muna, Boss Ting. Aasikasuhin kita ng mabuti mamayang gabi. Lumayas ka. Nakauwi na ba ang walang kwentang anak na yon? Boss Ting, sabi ni Young Master ay malapit na daw siya sa paanan ng bundok kanina. Siguradong papunta na yon ngayon. Pa, kailangan kong turuan ng leksyon si Chen. Pati na rin ang babaeng yon na si Gu Qinghan. Hindi ko rin siya palalampasin. Walang kwentang anak. Pinahiya mong husto ang pamilya Duan natin. Pa, kasalanan lahat ito ni Yichen at Gu Qinghan. Bless you.
Ipaliwanag mo ng maayos. Ano ba talaga ang nangyari? Pa, nasa Zonghai Grand Hotel kami. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit ni Chen. Hindi man lang niya kami hinawakan. Pero bigla na lang kaming lahat nanigas at hindi makagalaw. Sino ba talaga ang Yi Chen na yan? May alam ka ba tungkol sa kanya? Wala akong pakialam kung sino siya. Sa dami ng binabayarang tauhan ng pamilya Duan natin. Tapos matatakot lang tayo sa isang hamak na bata. Pa, ipadala mo sa akin ang 4 na hari. Pagbabayarin ko siya ngayong gabi. Tanga. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Kung nagawa kanyang patigasin noon, kayang-kaya niya ulit gawin yon sa'yo. Kahit gaano pa karaming tao ang dalhin mo, walang kwenta. Gusto mo bang makita ng buong Zonghai City na mapahiya ulit ang pamilya Duan? Pa, kahit gaano pa siya kalakas, tao lang din siya. Kahit na marunong siya ng mahika, mas malakas ba siya sa baril? Mas malakas ba siya sa bomba? Huwag kang magmadali, hindi dapat binabangga ng harapan ang mga ganyang klaseng eksperto. Sa oras na magkamali tayo, baka masira ng tuluyan ang buong pamilya Duan. Pa, anong gagawin natin? Palalampasin na lang ba natin ito? Maghahanap tayo ng kakampi. Kapag napabagsak na natin si Chen, bahala ka na kung anong gusto mong gawin kay Gu Qinghan. Sige, ayusin mo na agad pa. Siguradong pagbabayarin ko si Chen. Tama na. Huwag ka nang makialam sa gulo na to. Ako na ang aayos, lumayas ka na sa paningin ko. Master Hao, 10 taon na ang nakalipas nang ipagkasundo ako ng lolo ko sa isang kasal. Ngayon, nagpakita na ang lalaking iyon. Anong panahon na ba ngayon? Mayroon pa bang arranged marriage ngayon? Paano mo ba gustong ayusin ito? Hay naku. Gusto ko sana talagang kanselahin agad ang kasal. Pero kaya niyang pagalingin ang malubhang sakit ng lolo ko. Kaya kailangan ko munang magkunwari. Oh, ano ba ang pangalan ng lalaking iyon? Tutulungan kitang imbestigahan siya. Baka manloloko lang iyon. Yi Chen ang pangalan niya. Isa lang siyang mahirap na lalaking kakababalang mula sa bundok. Anong sinabi mo? Yi Chen ang pangalan niya. Yi Chen, siya ang lalaking nagpapahiya sa akin. Hindi ko inasahan na siya pa pala ang pakakasalan ni Tang Xinyi. Talaga namang napakaliit ng mundo para sa ating dalawa. Jian Bichen, lumabas ka rito. Jian Bichen, o Jian Bichen, ang pinakasikat na tao noon sa lungsod ng Zonghai. Pero ngayon, nakatira na lang sa ganitong basurahan. Mas malaki pa ang kulungan ng aso ko kaysa sa bahay mo eh. Ngayong araw, magbabayad ka ng utang mo. O iiwan mo rito ang isang kamay mo. Ikaw ang mamili. Yi Chen, gumising ka na. Nandito na ang mga tao ng pamilya Duan para maningil ng utang. Magtago ka muna. Ayaw kong madamay ka pa rito. Lalabas ako para magpabugbog, magiging maayos din ang lahat. Aba, kaya pala bigla kang tumapang. Kumuha ka pala ng bodyguard mo. Patingin nga. Yan sa liit ng mga braso at binti na yan. Bodyguard na ba yan para sa'yo? Jiang Bichen, mukhang naloko ka yata. Haha, kahit sinong tauhan ko rito mas malakas pa kaysa sa kanya. Bata, lumuhod ka ngayon at yumuko ng 3 beses sa harapan ko. At magpapanggap akong hindi kita nakita rito. Kapag hindi mo ginawa, ngayong araw, isasama na rin kita sa bubugbugin ko. Babaliin ko ang 2 binti mo. Kapatid ko siya. Walang makakagalaw sa kanya ngayon. Ako ang harapin nyo. Labas siya sa gulong ito. Huwag kang mag-alala. Mga pipitsugin lang yan. Tapos ka na ngayon. Mga tauhan kami ng pamilya Duan. Subukan mo kong galawin. Talaga ba? Ang galing naman pala ng pamilya Duan. Sige, sabihin nyo kay Duan Zenting na pumunta rito at harapin ako. Sige, tawagan nyo na lahat ng resback nyo. Dito lang ako maghihintay. Mabibigo lang ako kapag hindi sila dumating. Ikaw ba ang may ganang manakit sa mga tauhan ko? Mga mahihina lang naman sila. Wala man lang pwedeng lumaban ng maayos, nakakabagot. Ang yabang mo, sugurin nyo siya. Itigil nyo yan. Sinong may lakas ng loob na galawin siya ngayon? Don Su, problema po ito ng pamilya namin. Hindi na po kayo dapat makialam. Siya ang asawa ng apo ko sa pamilya Su. Kung gusto niyo siyang galawin, dumaan muna kayo sa akin. Boss Bao, tulong. Nakialam na po si Don Su at may dalang mga tauhan. Mga walang kwenta. Kahit ang bangkaroteng si Jiang Bichen, hindi nyo pa kaya. Pigilan nyo muna sila. Papunta na ako dyan. Don Su, nandito lang ang mga tauhan ko para maningil ng utang. Hindi ba sobra naman po yata ang pagdadala nyo ng ganito karaming tao? Yi Chen, anong nangyayari rito? Yi Chen, kapatid, ikaw ba si Yi Chen?
Tama. Ako nga. Anak mo si Duan Chenhao, hindi ba? Kasabay ko pa siyang kumain kagabi. Kapatid na ye. Kulang pa sa pag-isip ang anak ko. Kung may nagawa man siyang kalapastanganan sa inyo, pagpasensyahan niyo na po. Dahil ikaw pala yan, kapatid na ye. Siguradong isang malaking hindi pagkakaunawaan lang to. Mga ignorante kasi ang mga tauhan ko. Kaya nabastos ka nila, kapatid na ye. Sana ay mapagpasensyahan mo na kami. Kung hindi lang pala pagkakaunawaan to. Di kalimutan na natin. Pinabangkarot ng pamilya Duan nyo ang kapatid kong si Jiang Bichen. Balita ko pa nga, may utang daw siya sa inyo na 500 milyon. Tapos binubugbog nyo pa siya araw-araw. Tungkol sa bagay na to, paano kaya natin ayusin to? Kapatid na ye, mga bulag talaga ang mga tauhan ko kanina. Kaya nabastos din nila si Ginoong Jiang. Ganito na lang. Kakalimutan na ng pamilya Duan ang 500 milyong utang na yon. Ibilang na lang natin iyon bilang bayad pinsala kay Ginoong Jiang. Mula ngayon, itong mga tauhan ko, hindi na rin manggugulo kay Ginoong Jiang. Ayos ba yon sa'yo? CJ, usapan na yan ah. Pero, kung sa hinaharap ay mayroon pa rin, gagamit nito bilang palusot. Para guluhin ang kapatid ko. Asahan niyong ang pamilya Duan nyo. Ay tuluyan ko nang buburahin. Narinig niyo ba yon? Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na bastusin si Ginoong Ye. Akong si Duan Zenting. Ang unang-unang tatapos sa kanya. Masusunod po, Bosting. Nakita mo naman, kapatid na Ye. May mga kailangan pa akong asikasuhin ngayon. Kaya mauuna na muna ako. Bosting. Wala namang kwenta ang lalaking yon ah. Kahit pa protektado siya ng pamilya Su. Hindi naman yata tayo dapat matakot ng ganyan sa kanya. Nakakababa naman masyado ng pride to eh. Senyor, bakit po kayo nandito? Nabalitaan kong nakabangga mo raw ang pamilya Duan. Nag-alala ako sa kaligtasan mo. Kaya dali-dali akong nagdala ng mga tao rito. Hindi ko inaasahan. Mas malaki pa pala ang impluensya mo kaysa sa matandang tulad ko. Naayos mo agad gamit ang ilang salita lang. Wala iyon, isa lang naman siyang Duan Zenting. Kakaiba ang kinilos ni Duan Zenting ngayon. Kilala siyang tuso at malalim mag-isip. Masyadong naging madali ang pag-atras niya. Mag-ingat ka, baka may binabalak siyang patibong. Alam ko po. Kung ano man ang ibato niya, handa po akong harapin yon. Mabuti kung ganoon. Huwag na nating ipagpabukas pa. Sa bahay ka na maghapunan mamayang gabi. Ang tagal mo ng asawa ng apo ko. Pero ni minsan hindi ka pa nakatapak sa bahay namin, tama ba yon? Lolo Su, hindi niyo na po kailangang gawin ito. Biro lang po ang lahat noon. Sino ba namang mag-aakalang mauwi talaga kami sa kasal? Kung gusto niyong ipawalang bisa ito, handa po akong pumirma kahit kailan. Loko kang bata ka. Ano ba ang tingin mo sa apo ko? Pakakasalan kapag gusto mo. Tapos iwan mo na lang basta-basta, hindi pwede. Hindi papayag ang pamilya Su. Lolo, ni sariling bahay na ay wala ako. Paano ako mag-aasawa ng ganito kaaga? Kapag wala man lang kaming matitirhan, magiging irresponsable po ako sa apo niyo. Hahaha. Ako na ang naghanda ng bahay at kotse niyo. Sos. Kailangan mo na lang mamuhay ng maayos kasama niya. Yichen, pasensya na talaga sa nangyari noong isang araw. Kakaalam ko lang kasi ng tungkol doon. Kaya hindi ko agad matanggap ang sitwasyon. Kaya nadala ako ng emosyon at napunit ko ang kontrata natin. Pero tingnan mo, binalik ko na ito sa dati ngayon. Dahil napunit na ang kontrata natin, ang tapos na ay tapos na. Wala nang bisa ang anumang kasunduan sa kasal nating dalawa. Yichen, pasensya na, hindi lang talaga nag-isip ng maayos ang anak ko. Pinagalitan ko na siya ng husto. Ang totoo niyan, gusto ka talaga pakasalan ni Xinyi. Tang Zhendong. Ang kakapal din talaga ng mukha ng pamilya Tangyo, ano? Kayo mismo ang sumira sa kasunduan ng kasal. Tapos ngayon babalik kayo para ituloy ito. Pues, sasabihin ko sa inyo. Huli na ang lahat. Manugang na ng pamilya Su si Yichen ngayon. Kumuha na rin sila ng marriage certificate nila. Senior Su, moderno na ang panahon ngayon. Kahit may marriage certificate pa, pwede naman silang maghiwalay at magpakasal ulit sa iba, hindi ba? Ang aming Xinyi. 10 taon na ang nakalipas ng ipagkasundo siyang ipakasal kay Yichen. Mula pa noon, Buo na ang pasya ko. Na si Yichen ang magiging manugang ng pamilya Tang. Yichen, nag-inarte lang naman ako noong araw na iyon eh. Ang totoo niyan, mula nang makita kita. Araw at gabi kitang iniisip. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Sige na, patawarin mo na ako kahit ngayon lang, please. kinikilabutan ako sa boses na yan. Tama na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung talagang mahalaga sa inyo ang kasunduang ito, dahil ba malapit nang mamatay ang lolo ninyo, at may kailangan kayo sa akin, pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga ipokrito. Kung hindi lang sana lumala ang sakit ng lolo ninyo, kikilalanin niyo ba ang kasunduang ito? Yichen, ako. Huwag ka nang magsalita. Kahit anong galing mong umarte, hindi mo ako maluloko. Kung gusto mong iligtas ang lolo ninyo, hindi lang ang pagpapakasal sa akin ang tanging paraan. Kahit walang kwentang tao si Tang Zhendong. Inosente naman ang lolo niya. Kapag nawala ang matanda,
Siguradong babagsak ang Zendong Group ng pamilya Tang. At mawawalan din sila ng kapangyarihan. Kung iyan ang sinasabi ni Chen, tutulong kaya siya o ang master niya? Yi Chen, Ikaw, payag kang iligtas ang tatay ko. Nabalitaan ko rin ang malubhang sakit ni Tandang Tang. Kahit na hindi ko talaga gusto ang matandang yon. Buhay at kamatayan pa rin ang pinag-usapan dito. Yi Chen, kung kaya mong pagalingin ang tatay niya, sana ay tulungan mo siyang gumaling. Hindi rin naging madali ang buhay niya. Kung mabubuhay pa siya ng ilang araw, hayaan na nating humaba pa ang buhay niya. Pwede ko naman siyang gamutin. 1 bilyon. Saka ako tutulong. 1 bilyon. Tinuhold up mo ba kami, Ichen? Anong klaseng panggagamot ba ang ganyan kamahal? Ako lang ang nag-iisang anak na babae ng tatay ko. Ang pera ng Zendong Group ay mapupunta rin sa akin balang araw. Bakit ko naman siya bibigyan ng 1 bilyon? Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Makakaalis na kayo. Ichen, Wala talaga akong 1 bilyon ngayon. Baka pwedeng babaan mo naman. Kapag sinabi kong 1 bilyon, 1 bilyon iyan. Kayo ang bahala kung gusto niyo siyang ipagamot o hindi. CJ. Pero ngayon, wala talaga akong dalang ganyan kalaking cash. Bigyan mo ako ng 3 araw. Iipunin ko ang 1 bilyon. Pero ang tatay ko, baka hindi na niya kayanin pang maghintay ng 3 araw. Pwede bang unahin mo muna siyang gamutin? Ibibigay ko muna sa iyo ang 500 milyon. Yi Chen, pagbigyan mo na sana ito alang-alang sa akin. Gamutin mo na muna siya. Dahil si Lolo Su na mismo ang nakiusap. Pagbibigyan ko kayo ngayon, ibigay mo muna ang 500 milyon. Tapos bayaran mo ang natitira sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kung ano ang kaya kong gawin, sigurado akong alam mo na. Yi Chen, may 500 milyon sa card na ito. Ang natitira sa loob ng 3 araw. Ipapadala ko sa card na ito. Kaya sumama ka na sa akin sa syudad. Para gamutin ang tatay ko. Sasama na rin akong bumisita. Matagal ko na rin hindi nakikita ang luma kong kaibigan. Baka ilang beses ko na lang siyang makita. Ginoong Su, mabuti naman po at makakasama kayo. Kahit na lagi kayong nagtatalo kapag nagkikita kayo. Pero ang tatay ko, lagi kayong kinukumusta sa amin. Ginoong Su, napapunta rin po pala kayo. Nandito ako para bisitahin ang tatay mo. Kuya, nasaan na ang magaling na doktor na nahanap mo? Critical na ang kalagayan ni Papa. Wala nang magawa ang mga eksperto sa loob. Kuya, ito ang napakagaling na doktor na kinuha ko, si Ichen. Kalokohan. Sinasabi mong magaling na doktor ang batang ito. Halatang isa lang siyang manlolokong nagkukunwaring doktor. Kuya, gumastos ako ng 1 bilyon para kunin siya. Bakit naman ako gagastos ng ganito kalaki kung hindi siya magaling? 1 bilyon. Bata, ibalik mo agad ang pera. Kung hindi, ipapakulong kita ngayon din. Nandito ang card. Tignan natin kung matapang siyang kunin ito. Wala po akong balak. Kuya, huwag ka na ngang gumawa ng gulo. Zenbang. Talagang may kakayahan si Chen. Hayaan mo na siyang subukan. Mas mabuti na ito kaysa sa maghintay lang sa wala. Siguruhin lang niyang magaling talaga siya. Dahil kapag hindi niya napagaling ang papa, hindi kita palalampasin. Madalas ka bang makaramdam ng pagkahilo at pamamanhid ng kamay kamakailan? Hirap makatulog sa gabi. Paano mo nalaman? Hindi ka man lang kumuha ng pulso pero nalaman mo agad. Hula lang ba yon? Sino ka ba? May consultation ang mga espesyalista. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman dito. Pakiusap, lumabas ka. Pasensya na. Siya ang napakagaling na doktor na inimbitahan namin. Hayaan niyo siyang tingnan ang tatay ko. Tang Zenbang. Sa sobrang desperado mo, kahit sino na lang kinukuha mo. Itong batang to, karapat-dapat bang tawaging napakagaling na doktor? Hindi karapat-dapat. Mas karapat-dapat ba kayong mga walang kwentang nakatunganga lang dyan? Ang yabang mo naman. Bata, gusto mo bang makipagpustahan? Kung mapapagaling mo talaga si Master Tang. Akong si Zong Baoan, kikilalanin kang napakagaling na doktor. Pero kung hindi, babaliin mo ang sarili mong mga kamay. Hindi ko kailangan ang pagkilala mo. Kung pustahan din lang, lakihan na natin. Kung hindi ko siya mapagaling, babaliin ko ang mga kamay ko. Pero kapag napagaling ko siya, babaliin mo rin ang mga kamay mo. Sige, pumapayag ako. Pero may idadagdag akong kondisyon. Dapat siyang gumaling sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, talo ka. Hindi na kailangan ng 1 buwan. Ilang araw lang, sapat na. Usapan yan. Saksi kayong lahat dito. Ngayon, maliban sa pasyente, lahat kayo lumaya sa kwartong ito. Brother Ye, nandito naman sila. Kung sakaling may mangyaring masama, makakatulong sila agad. Baka pwedeng hayaan na natin silang manatili rito. Sila ang aalis. O ako ang aalis. Mamili ka sa dalawa. Lumabas kayong lahat. Hindi nyo na nga mapagaling, pipigilan nyo pa ang iba. Abay si Je. Lalabas kami. Pag may nangyaring masama, huwag nyo kaming hahanapin. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Maliit na problema lang to. Simpleng sakit lang. Senyor, lumabas din muna kayo. Sa totoo lang, pagpasok ko pa lang ay nakita ko na agad. Ang taong dapat ay namatay na 10 taon na ang nakaraan.
ay ginamitan ng aking master ng isang parasito para pilit na pahabain ang buhay ng 10 taon. Ngayon, nasipsip na ng parasito ang lason at unti-unti na itong umaatake. Kung hindi ito alisin, hindi na aabot ng 1 taon ang buhay mo. Binata, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Hindi ko naman masasabing pagliligtas ito. Nandito lang ako para tapusin ang hindi nagawa ng aking master. Noong panahon niya, ang kasunduan na ginawa 10 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nandito ka na rin. Iniligtas ng master mo ang buhay ko. Tapos ngayon, iniligtas mo ulit ako. Ngayong nanumbalik na ang lakas ko. Panahon na para tuparin ang kasunduan sa kasal. Sa mga susunod na araw, hahanap ako ng magandang petsa para maikasal na kayong dalawa. Pa, kayo po ba? Baka naman po. Huling lakas nyo na lang po iyan. Walang hiyang bata ka. Sa lakas ko ngayon, kaya ko pang magpatumba ng isang baka. Impossible. Hindi maaari. Siguradong gumamit si Ichen ng bawal na gamot. Gagawan ko agad si Senyor ng buong pagsusuri. Tama. Masyadong mabilis ang paggaling niya. Kailangan itong masuri ng maigi. Anong susuriin nyo? Tiwala ako sa kanilang magmaster. Huwag na kayong mag-abala. Lolo, magpasuri na po muna kayo. Para maniwala na yung iba dyan. Nagpustahan kasi kami ni Dr. Zong. Kapag napagaling ko kayo, babaliin niya ang sarili niyang mga kamay. Haha. CJ, Magpasuri tayo para matauhan na kayo. Lahat ng resulta ay normal na normal. Mas malakas pa nga ang katawan niya kaysa kay Tang Zhenbang. Imposible ito para sa isang kaedad niya. hahaha. 10 taon na ang nakakalipas ng malason ng papa ko. Ang guro ni Chen ang nagligtas sa kanya. Ganyan din ang nangyari, gumaling siya agad. Tang Zhendong, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kahit sinabi ko pa noon, hindi ka rin naman maniniwala sa akin eh. Magaling na Dr. Yi Chen. Naging makitid ang utak ko, at pinagdudahan kita. Sana mapatawad mo ako. Nag-alala lang talaga ako ng sobra sa kalusugan ni Papa. Tumigil ka riyan. Matapang kang pumusta. Kaya panindigan mo ang usapan natin. Naiihi na kasi ako eh. Umihi lang sana ako. Hindi ako tumatakas ah. Kailangan bang palihim ang pag-ihi? Dr. Yi, libu-libong pasyente na ang napagaling ng mga kamay kong ito. Kung babaliin mo ang mga kamay ko, paano na ang mga pasyenteng hindi na magagamot? Alang-alang na lang sa mga pasyente. Parang awa mo na, palampasin mo na ako. Iho, matuto kang magpatawad kung maaari. Bigyan mo na siya ng isa pang pagkakataon. Medyo mayabang nga lang itong si Zong Baoan. Pero totoo ring marami siyang nailigtas na buhay sa mga lumipas na taon. Sige, palalampasin ko ito. Pero simula ngayon, kailangan mong manggamot ng libre sa loob ng 10 taon. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Maraming salamat po sa pagpapatawad nyo, Master. Gagamutin ko na po ng libre ang mga pasyente ngayon din. Ang galing mo talaga, Yi Chen. Punta ka sa akin mamayang gabi at mag-inuman tayo. May nakatago akong ilang bote ng mamahaling alak. Hindi pwede. Nangako na si Yi Chen na sa amin siya maghahapunan mamaya. Kinalagkad lang naman siya rito ng anak mong si Tang Zhendong. Nang sa pilitan. Sumusobra ka na, Laosu. Asawa ng apo ko si Yi Chen. Ngayong nandito siya sa Jiangdu, dapat sa bahay namin siya tumuloy. Anong asawa ng apo mo? Kasal na si Yi Chen at ang apo kong si Nianwan. Iimbitahan na lang kita sa handaan namin sa susunod. Tang Zhendong. Anong nangyayari rito? Di ba may arranged marriage si Yi Chen at si Ni? Bakit nagpakasal siya sa iba? Papa, hayaan niyo na po silang mga bata. May ibang gusto si Ni. At may sarili ring desisyon si Yi Chen. Hindi po maganda kung ipipilit natin. Tang Ni, ikaw ang umayaw kay Yi Chen. Lolo, ang gusto ko po ay si Duan Tianhao ng pamilya Duan. Gwapo siya at mayaman. Babagay po siya sa estado ng pamilya natin. Walang kwentang Duan Tianhao yan. Isa lang siyang batugan at siga. Hindi man lang siya aabot sa kalingkingan ni Yi Chen. Lolo, bakit naman ganyan kayo? Anong masama kay Duan Tianhao? Kahit ano pang sabihin nyo, mas nakakaangat pa rin siya kay Yi Chen. Kabababa lang niya ng bundok. Isa siyang hampas lupa. Anong maganda sa kanya? Papa, kakagaling niyo lang po sa sakit, kumalma po kayo. Isa pong makalumang tradisyon ang arranged marriage. Kung ayaw po ng mga bata, sige, hayaan na lang natin. Papa, tama si Kuya. Mas mahalaga ang kalusugan nyo. Yi Chen, pasensya na sa nagawa sa iyo ng pamilya Tang. Hindi namin natupad ang kasunduang kasal sa master mo. Lolo, hindi ko po kayo sinisisi. Matagal na pong tapos ang kasunduang iyon. At kasal na rin po kami ngayon ni Sun Yanwan. Mabuti yan. Haha, matandang Tang. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ng mga apo mo? Humanap ka na lang kaya ng makakasama mo sa buhay. Lumayas ka nga dyan, matandang tuso. Hindi ba't ikaw tong makapal ang mukha, na nagmakaawa kay Yi Chen na pakasalan ang apo mo? Yi Chen, dahil hindi talaga tayo itinadhana, at hindi ka na magiging asawa ng apo ko. Ganito na lang, maging magkapatid na lang tayo. Mula ngayon, tawagin mo akong Kuya Tang.
At tatawagin naman kitang kapatid na ye, ano sa tingin mo? Papa, ano bang kalokohan to? Ang laki ng agwat ng edad nyo. Paano kayo magiging magkapatid? Eh di kailangan ko na siyang tawaging Tito Yichen. E di lolo na ang itatawag ko sa kanya. Papa, basta kung saan po kayo masaya. Matalas ang paningin niyo ni Tito Su. Kaya sigurado akong may dahilan kayo. Lolo, manatili na lang po tayo sa kanya-kanya nating pwesto. Ayoko namang biglang magkaroon ng mga pamangkin at apo na kaedad ko lang. Nakakabawas po ng buhay yan. Hahaha. Sige na nga, hayaan na natin ang mga bata sa tadhana nila. Kapatid na ye, sa susunod na pumunta ka sa syudad, mag-inuman tayo ha. Itatabi ko para sa iyo ang mga mamahaling alak ko. Kuya Tang, magpahinga po kayo ng mabuti. Bibisitahin ko po kayo ulit pagbalik ko dito sa syudad. Mauuna na kami. Kailangan pa naming bumalik sa Zonghai. Oh, Mrs. Ko. Ang gabi na, naghihintay ka pa rin dito. Hindi ka ba natatakot na baka may tumangay sa'yo? Tumawag si lolo, pauwi na raw kayo. Kaya maaga akong lumabas para salubungin ka. Baka kasi sabihin mo, hindi kita pinapahalagahan. Sus, sabihin mo na mismo lang ako. Nick, asa ka pa. Handa na ang pagkain. Hinihintay na tayo ni na mama, papa, tito, tita at lola. Lolo, nahihirapan na po kayong maglakad. Gagamutin ko na po yan. Para hindi na po kayo araw-araw na umaasa sa tungkod na yan. Ilang dekada na itong rayuma ko. Sobrang sakit nito kapag makulimlim o umuulan. Kaya pa ba itong gumaling? Sisiw lang po yan. Mas madali po ito kaysa sa sakit ni Ginoong Tang. Maupo po kayo. Ilang minuto lang po ito. Wala na ngang sakit. Ang gaan na ng mga binti ko, parang bumalik ako sa pagkabata. Hindi ko na kailangan ang basurang tungkod na ito. Yichen, pati rayuman ni lolo na pagaling mo. Ang galing naman, parang himala. Siyempre naman, maraming kayang gawin itong asawa mo. Malalaman mo rin yan pagdating ng araw. Halikayo rito. Ipapakilala ko siya sa inyo. Ito ang asawa ng apo ko. Si Ichen. Lesiu, unang beses bumisita dito sa bahay. Wala man lang dalang kahit ano. Kahit isang regalo, wala. Ganyan ba ang asawa ng apo mo? Ayos lang yan. Nagmadali silang bumiyahe papunta rito. Wala na silang oras para bumili ng regalo. Gaano ba katagal bumili ng regalo? Kung walang modo talaga. Ma, isang pamilya na tayo. Hindi naman kailangan ng pamilya natin yan. Pangalawa, ang formalidad ay formalidad. Ang walang modo ay walang modo. Yichen, wala ka man lang bang gustong sabihin? Nagmamadali kasi ako kanina. Babawi na lang ako sa susunod. Kumalma muna kayo at maupo. Kung nakalimutan mo, edi bumili ka na ngayon. Tutal hindi pa naman tayo kumakain. Tama na. Buong araw napagod si Ichen. Kumain na tayo. Halikayo, halikayo. Ipapakilala ko sa inyo. Ito si Young Master Zhao, ang anak ng presidente ng Hentong Bank. Kasing edad lang siya ng Yanwan natin. Bagay na bagay sila. Magandang araw po, Lola Su. May dala po akong 2 bot ng Lafite wine noong 82. At isang set ng mga alahas na jade. Maliit na regalo lang po. Ito ba ang katulong ng... Asawa ko siya. Ha ha ha. Ang galing talagang magbiro ni Miss Su. Isang probinsyano, karapat-dapat na mapangasawa mo. 5 milyon ang sweldo ko taon-taon. May 3 villa kami. Ikaw, anong meron ka? Wala akong masyadong pera. 1 bilyon lang naman na panggastos. Na nakatago sa card na ito. 1 bilyon, sinong niloloko mo? Sa ganyang mumurahing bank card. Kapag may 10,000 dyan, gagamitin ko na ang apelyido mo. Mrs., pakicheck na ng balance ko. I-cast mo sarili para mamulat ang mga mata ng Young Master Zhao na ito. Ay ito, impossible ito. Peke ang card na yan. Tama na. Kunin mo yung Lafite mo. At lumayas ka rito. Lolo, pasensya na po kung wala akong dalang regalo sa unang pagbisita ko. Ganito na lang po. Titignan ko po ang mga karamdaman niyong lahat. Bilang bawi ko na rin po sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na hamak na mahirap, sinasabihan mo kaming may sakit. Tita, hindi po ba kayo magkaanak? Yichen, wala akong sinasabi sa'yo tungkol dyan ah. Paano mo nalaman? Malamig lang po ang matris ni tita. Kahit mahirap pong gamutin. Kapag ginamitan ko po ng acupuncture at inalagaan. Siguradong magkakaanak kayo ng 2 sa loob ng 3 taon. Yichen, kaya mo ba talagang gawin yan? Nagpatingin na kami sa napakaraming sikat na doktor pero wala silang nagawa. Ang daming magagaling na doktor ang sumuko na sa kondisyon ko. Tapos ikaw na isang hamak na mahirap, tiningnan mo lang, sasabihin mong kaya mong gamutin. Manugang, huwag kang bastos. Mismo ang 2 mata ko ang nakakita kung paano pinagaling ni Yichen ang matandang si Tang. Sige, kung mapapagaling mo nga talaga siya. Hindi na ako tututol sa relasyon ninyo ni Yanwan. Akin po ang kaliwang kamay niyo.
Ang init. May mainit na pakiramdam na dumadaloy sa buong katawan ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ayos na po. Magsusulat po ako ng reseta. Ipakulo at inumin niyo ito ng 3 beses, tapos pwede na kayong magbuntis. Muzi, anong pakiramdam mo? Jeonjun, hindi ko na nararamdaman ang lamig. Parang gumaling na nga talaga ang matris ko. Evie, baka panandalian lang iyan. Isang panlilin lang para lang magmukha siyang magaling. Lola, hindi po ba tuwing umuulan ay sumasakit ang mga tuhod niyo kaya hindi kayo makatayo sa kama? Ano naman ngayon? Matagal ko na itong sakit. Tingin mo ba mapapagaling iyan ng isang mahirap na tulad mo? Subukan niyo pong maglakad, Lola. Hindi. Hindi na masakit. Ang asawa ng apo kong ito ay tunay na swerte sa pamilya natin. Napakagaling na manugang. Tingnan mo rin sana kami. Walang apurahan, kumain muna tayo. Simula ngayon, iisang pamilya na tayo. Hahaha. Lesiu, Mahal, kumain ka pa ng marami. Tingnan mo, pumapayat ka na. Hahaha. Yichen, halika, masaya ako ngayon kaya mag-inuman tayo. Sige ba, tagay-tagay. Sayang at ngayon lang tayo nagkakilala. Yichen, mali kapatid na ye. Tara. Tagay. Ang lakas mo palang uminom, kuya. ang dami mo nang nainom tapos gusto mo pang umuwi. Sino ba kasing naghihintay sa iyo sa bahay? Aba, ikaw ha. Nagkukunwari ka palang lasing para makatakas sa inuman. Kung hindi ako nagkunwari, baka lolo mo na ang nalasing. Nakakahiya naman yun. Yichen, may pusa sa kwarto ko na marunong mag-backflip. Gusto mo bang pumunta at manood? Wag na, mas gusto ko pa rin si Bruce. Ikaw talaga. Ang manhid mo, Yichen. Ang manhid mo talaga. Good night kiss yan. Mag-text kapag kauwi mo ah. Hindi sapat ang halik sa pisngi. Sa susunod, sa ibang banda naman. Umalis ka nga dyan, puro kakalokohan. Ang misis kong to, ang bilis mahiya. Sa wakas, nahuli rin kita. Ang swerte ko naman paglabas. Ay. Ang liksi mo pa rin ha. Binigay ko na sa iyo ang candy. Ano pa bang gusto mo? Papakainin kita ng pinggan ng lolo mo. Kakatanggap lang ng pamilya Tang ng pabor mula sa akin. Wala kaming atraso sa pamilya Su. Siguradong ang pamilya Duan iyon. Si Duan Tianhao, pati pulis kayang dukutin. Ang lakas talaga ng loob niya. Sino yan? Mga kamay sa likod ng ulo. Bakit niyo ako hinuhuli? Biktima lang ako. Bawal bang ipagtanggol ang sarili? Self-defense ba ang tawag dyan? Pusasan at hulihin na yan. Huwag kang gagalaw, anong binabalak mo? Kinidnap si Gu Qinghan. May text message sa cellphone ko. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Kailangan ko ang tulong ninyo. Para iligtas natin si Gu Qinghan. Maghiwa-hiwalay tayo. Nandito na ako, nasaan na siya? Ang tapang mo rin, Yichen. Pumunta ka talaga ng mag-isa. Nasaan si Gu Qinghan? Gusto mo siyang makita? Saksakin mo muna ng 2 beses ang sarili mo. Hindi ko nga siya nakikita. Malay ko ba kung niloloko mo lang ako? Kung ayaw mo, di huwag. Tumigil ka, huwag kang aalis. Ayan, nakita mo na siya. Pwede mo nang saksakin ang sarili mo. 2 saksak lang naman yan. Tingnan mong mabuti. Hahaha, magaling. Pero hindi pa yan sapat. Kailangan ding gapusin ang mga kamay mo. Sige, gapusin mo ako. Pero kailangan mo siyang pakawalan. Pwede ko siyang pakawalan. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong magpabaril sa akin ng 1 beses. CJ, pakawalan mo siya. Tatayo ako rito para barilin mo ng 1 beses. Ha ha ha. Baliw na baliw ka talaga sa pag-ibig, ano? Yichen, baliw ka ba? Gaano pa lang ba tayo katagal magkakilala? Dahil magkaibigan tayo. Masakit ba? Wala ito. Kaya ko pang makipagbugbugan sa 3 tigre. Heh. Huwag kang ang magbiro. Hoy, ano bang tingin ninyong dalawa sa akin? Umalis ka na, ako na ang bahala rito. Hindi ako aalis, Yichen. Nataniman ni Duan Tianhao ng bomba ang lugar na ito. Puno ng bomba ang buong pabrika. Alam ko, hindi ako makakilos ng maayos kung nandito ka. Mas mapapanatag ako kung aalis ka na. Magtiwala ka sa akin. Pakiusap. Hangin ba ang tingin ninyo sa akin? Respetuhin niyo naman ako. Naniniwala ako sa iyo. Pero kung may mangyaring masama sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Bilisan niyo, ang dami ninyong drama. Ayos na ba ito? Ha ha ha. Hulihin niyo pabalik si Gu Qinghan. Duan Tianhao. Wala kang isang salita. Nakatali ka ngayon.
Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Pumapalag ka. Eh di suntukin mo ako. Kung ganoon, burado na rin dapat ang pamilya Duan. Kinatatakutan ka pa naman ng tatay ko. Hindi ko inasahang mapapatumba agad kita ng ganoon kabilis. Kung sino ang mananalo o matatalo, hindi pa natin alam. Ha ha ha. Tignan natin kung makakatakas ka pa. Ikaw, Paanong nangyari ito? Hindi ba't sinaksak mo ang sarili mo? Bakit ayos ka lang? Niloko mo ako. Akala mo ba ako ikaw? Bawiin mo ang utos mo. Huwag mong gagalawin ang babae ko. Nanalo ka na, Yichen. Lene. hindi ah. Sinungaling, sinungaling ka. Yichen, niloko mo ako. Nababaliw ka na sa gutom. Bato yan, loka. Hindi ko inakalang may isang tao diyang alalang-alala sa akin. Sa bagay, kasalanan ko bang maging ganito kagwapo at kakisig? Buisit ka, Yichen. Pinagtitripan mo na naman ako. Tama na, tama na. Okay naman ako, di ba? Yichen, sumama ka sa amin para magbigay ng salaysay. Makikipagtulungan ako, syempre. Isa yata akong huwarang mamamayan. Boss Shan, Pumapayag na ako sa pinag-usapan natin. basta ba tutulungan mo ako? Isang hamak na martial artist lang yan. Magpapadala ako ng tao. Sisiguraduhin kong tapos ang problema mo. Maraming salamat, Boss Shan. Tay, talagang sasapi tayo sa kanya. Para na rin nating isinuko ang pamilya Duan sa ibang tao niyan. Wala tayong magagawa. Hindi natin mapipigilan ang pagkuha nila sa atin. Lalo na at nandyan pa ang batang si Yichen. Ito lang ang tanging paraan natin. Kakatapos ko lang magbigay ng salaysay tapos nandito ka na. Susunduin mo ba ako? Yichen, sumama ka sa akin sa Yanjing ngayong araw. Nakapagpabook na ako ng ticket natin. Bakit tayo babalik sa Yanjing? Gagawin mo na naman ba akong panangga? Bawal ba, kaarawan ng lolo ko? Kaya isasama kita. Gagawing panangga na naman. Pwede bang maging opisyal na tayo? Depende sa ipapakita mo. Bilisan na natin. Hindi ba't mabilis ka naman kumilos noon? Ano bang gusto ng lolo mo? Mahilig ang lolo ko sa mga painting at calligraphy. Nandito tayo sa Antique Market. Humanap tayo mamaya, ako na ang magbabayad. Uy, Pogi. Isa itong florera na nahukay pa noong Shang at Zhou Dynasty. Napakabihirang gamit niyan. Itong florera mo galing ka mo ng Shang at Zhou Dynasty. Baka naman nahukay lang ito noong nakaraang linggo. Hihi! Boss, magkano itong bato? 500 piso ang isa. CJ, deal. Kukunin ko na lahat. Yichen, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera pambili niyan? Sige po, sandali lang. Wala naman akong pera ah. Di ba may pera ka naman? Ingat kayo, Pogi. Ilagay muna natin ito sa kotse. Sigurado ka bang orihinal ang mga tinda rito? Heh, pasok kayo. Naalala ko sa calligraphy na ito ang isang lumang kaibigan. Deal na tayo sa 600,000. Yichen, Yichen. Boss, pwede bang isama mo na ito bilang freebie? Binili na nga ng asawa ko ang calligraphy mo sa presyong gusto mo eh. Hahaha, walang problema. Yichen, bakit ba puro kakaibang gamit ang binibili mo? May maganda akong plano para rito, magtiwala ka lang. Aba, hindi ba't sigukinhan ito? Pakiramdam mo ba masyadong malungkot na mapagalitan mag-isa ngayong taon? Kaya nagsama ka pa nitong boy-toy mo. Saan ba galing ang asong tumatahol na ito? Kaibigan niya ako, sino ka ba? Abat, may imbitasyon ba kayo? Guyonhai, sumusobra ka na. Ako ang nagdala kay Yichen dito. Bakit pa niya kakailanganin ng imbitasyon para makapasok? Anong klaseng lalaki ka, nagtatago ka lang sa likod ng babae? Ano na ngayon? Ang tapang mong saktan ako. Sige, subukan mo ulit kung matapang ka, sige nga. Siya na mismo ang humingi niyan. Wala akong magagawa. Tara na, kailangan na nating pumasok. Kaarawan na yon ng pinuno ng pamilya. Kapag may naglakas loob pang manggulo, ako mismo ang dudurog sa kanya. Yichen, pasensya na sa nakita mo. Mababa lang ang posisyon ng pamilya ko rito. Yung Guyonhai na iyon kanina, anak siya ng pangalawang tito ko. Pangatlo sa magkakapatid ang papa ko. 5 taon na ang nakalipas nang mag-undercover siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung buhay pa siya.
Huwag kang mag-alala, hanggat walang nakikitang katawan, may pag-asa pa. Darating din ang araw na malalaman mo kung nasaan siya. Tutulungan din kita. Maraming salamat sa iyo, Yichen. Maling oras ba ang pagdating ko? Tita, kaibigan ko po, si Yichen. Nasaan po si Mama? Nasaan ang mama ko? Ang mama mo. Nasa likod siya ng kusina at naghugas ng mga gulay. Ano po? Ma, sinong nag-utos sa iyo na maghugas ng gulay? King Han, huwag ka nang magtanong. Kusang loob itong ginawa ni Mama. Si Lolo ba? Siya ba ang nag-utos sa iyo na magtrabaho rito sa kusina? Sabi ko na nga ba? King Han, kumalma ka lang. Yichen, huwag kang makialam. Kailangan kong makakuha ng sagot ngayon mismo. Gu King Han, anong klaseng pag-ugali yan? Hindi mo ba alam na kailangan mong magpaalam bago pumasok? Lolo, bakit naglilinis ng sahig sa kusina ang mama ko? Hindi niyo ba alam na mahina ang katawan niya? Lahat ng tao rito sa bahay ay kailangang magtrabaho. Natural lang nakasama siya roon. Pero manugang niyo siya. Wala rito si Papa. Ganito mo na lang ba apihin kaming mag-ina? Wala kang galang, sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Lolo, pag-usapan po natin ito ng maayos. Lolo, hindi po namin gustong gumawa ng gulo. Gu King Han, bakit ka ba kumakampi sa mga tagalabas? Lumayas ka rito at lumuhod sa dambana ng mga ninuno. Lolo, hindi po kayo makatwiran. Dito sa sarili kong pamamahay, hindi na ba kita kayang pasunurin? Sinong sinasabi mong papasunurin mo? Ag. Naglalabas siya ng panloob na enerhiya. Isa siyang Grandmaster. Teka, mali. Kahit ang isang Grandmaster ay hindi kayang maglabas ng ganitong kalakas na enerhiya. Hindi kaya. Isa siyang Supreme Grandmaster. Hoy, sumugod na kayong lahat. Yay! Grandmastery. Isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi ako ang Grandmaster na sinasabi mo. At saka, gusto mo pa rin bang parusahan si Gu King Han ngayon? Nagpapatawa ka naman, Ginoong Ye. Ang paparusahan ko ay itong walang kwentang taong ito. Kaya, Ginoong Ye, ano po ba ang relasyon niyo ni King Han? Ano sa tingin mo? Mabuti. King Han, alagaan mong mabuti si Ginoong Ye. Sige na, nakakairita ka na. Opo. Aalis na po ako. Hindi ko na po kayo istorbohin ni King Han. Yichen, salamat. Kung wala ka, hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala yon sa ating dalawa, bakit ka pa nagpapasalamat? Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, paano kung ibayad mo na lang ang sarili mo sa akin? Loko-loko, asa ka pa. Di kahit isang halik man lang. Ang bilis talaga magbago ng isip ng mga babae. Pero ang ganda niya pa rin kahit tumatakbo. Ang gwapo at ang kisig mo namang binata. Ilang taon ka na ngayon? At ano ang trabaho mo? Tita, kakatuntong ko lang po ng 18 ngayong taon. Wala pa po akong trabaho. 18. Pero 24 na taong gulang na itong si King Han ngayong taon. Okay lang ba sa'yo? Sabi nga nila, swerte ang lalaki kapag mas matanda ng 3 taon ang babae. 6 na taon ang tanda niya sa akin. Kaya pala, 2 beses akong maswerte sa kanya. Saka, mas marunong mag-alaga ang mga mas matanda. Gusto ko talaga yung mga parang ate. Yichen, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Sinong may sabing aalagaan kita? Aray, inaapi niya ako. Tita, tignan niyo po siya. Hindi pa nga kami kasal, sinasaktan na niya ako. Haha. King Han, wag mo namang apihin ang bata. Ma, sino ba talaga ang anak mo sa ating dalawa? Bakit siya ang kinakampihan mo? Ile, narinig mo yon. Ma, hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Sa susunod na utusan ka na naman nila. Huwag ka nang susunod, maliwanag ba? Tita, hindi po ganoon kalala ang sakit nyo. Epekto lang po ito ng labis na pagod sa paglipas ng mga taon. Mamaya, tutusukan ko po kayo ng ilang karayom. Tapos reresetahan ko po kayo ng gamot. At kapag nakapagpahinga kayo ng maayos, gagaling din po kayo. Yichen, marunong kang manggamot. Bakit hindi ko man lang alam yan? Tita, humiga po muna kayo rito. Sige na, huwag kang matakot na tusukin ako. Naku, tita, bakit ganyan po ang mukha nyo? Mag-relax lang po kayo, isipin nyo na lang na matutulog kayo. Relax naman ako, promise. Tusukin mo na ako, okay lang sa akin. Sandali, hindi pa na-sterilize yung mga karayom mo. Ni hindi ka man lang gumamit ng alkohol. Na-sterilize ko na ang mga ito. Mas mabisa pa ito kaysa sa alkohol. Na-sterilize gamit ang isip, sandali nga. Masyado namang delikado yan. Yichen, ang galing mo. Ang tagal na rin simula noong huling nakatulog ng mahimbing si Mama. Umayos na rin ang kulay ng mukha niya. Ang galing mo sa martial arts, tapos ang husay mo pa manggamot. Marunong ka pa gumuhit ng mga talisman. Tao ka ba talaga o Diyos? Huwag mo kong masyadong sambahin. Isa lang akong alamat. Sos,
Dahil ang galing mo manggamot, pagbalik natin sa Zonghai, pupunduhan ko ang pagpapatayo ng sarili mong klinika. Para naman hindi ka lang nakatunganga buong araw. Sige ba? Naku, Ginoong Ye. Bakit po kayo nakaupo rito? Halina po kayo, doon kayo sa kabisera. Gukinghan, hindi mo ba alam kung saan ka lang dapat lulugar? Kayo ba ang dapat nakaupo sa kabisera? Ako ba ang pinuno ng pamilya o kayo? Kung sino ang gusto kong paupuin, siya ang upo. Kung may reklamo kayo, sarili ninyo na lang. Lene, tumayo ka dyan. At ikaw na lalaking hampas lupa. Lumayas kayo sa pamamahay ng mga gu. Guyunhai, bitiwan mo ako. Dapat lang na mabugbog yang si Yunhai. Mga tauhan, ilabas nyo rito si Guyunhai. Baka madumihan pa ang carpet. Yenan, parang may nangyayari dito ah. Tulong, may halimaw. Isang spirit beast na nasa foundation establishment stage. Kung iba to, siguradong katapusan na nila. Kaso ako ang nakatapat mo, malas mo lang. Ano, masarap bang mabugbog? Alam kong naiintindihan mo ang mga sinasabi ko. Tumango ka kung susuko ka na. Sus, akala ko ba naman ang tapang mo? Kapag sumama ka sa akin, kailangan natin gumawa ng kontrata. Master, Yenan, babaeng tigre ka pala. Anong pangalan mo? wala pa po akong pangalan. Master, bigyan niyo po sana ako ng pangalan. Wala kang pangalan, ako na ang bahala. Kilala kaya ako sa buong nayon na magaling magbigay ng pangalan. Siguradong magugustuhan mo. Ang bilog-bilog mo, mukha kang matabang pusa. Mula ngayon, tatawagin na kitang pusang kahel. Master, isa po akong tigre. Hindi po ako pusa. Kung sasabihin mong tigre ka, tiyak na lagot ka. Kapag dinala kita sa syudad, siguradong hulihin ka at ikukulong sa zoo. Ikukulong ka sa hawlang bakal. Para panoorin ng mga taong bumili ng tiket. Maganda naman palang pakinggan ang pusang kahel. Pero masyado kang malaki. Kapag pumunta tayo sa syudad, pagkakamalan kang isang mapanganib na halimaw, huhulihin ka at dadalhin sa laboratorio, kung saan ikukulong ka nila, habang buhay sa madilim na hawlang bakal. Hala, nakakatakot naman yon. Liliit na po ako ngayon din. Pusang kahel, bakit kaya ang daming kristal ng enerhiya rito? Ang tinutukoy mo ba ay yung mga kumikinang na bato sa labas? Tama, yon nga ang mga kristal ng enerhiya. Kaya ka siguro nagmutate at lumaki ng ganito. Ay dahil nahigop mo ang enerhiya mula rito. Ang alam ko lang, maraming ganitong bato sa ilalim ng lupa. Ang sarap sa pakiramdam kapag nandito ako. Kaya nanatili na lang ako. Hanggang sa palaki na ako ng palaki. Tiningnan tuloy ako ng mga kauri ko na parang halimaw. At hindi na sila nakipaglaro sa akin. Hindi naman basta-basta nabubuo ang mga kristal na ito. Ang tanging paliwanag lang dyan, may nakatagong napakalaking ugat ng enerhiya sa ilalim nito. Aba, mukha lang itong basura kanina. Ngayon, naglakas loob pa itong pagnakawan ako. Akin na sana ang mga kristal ng enerhiya na to eh. Hayaan na nga, hindi ko rin naman yan madala. Titignan ko nga. Matapos nitong humigop ng napakaraming enerhiya. Kung anong pagbabago ang mangyayari sa bagay na to. Sa dami ng mga kristal ng enerhiyang ito, siguradong may isang pinagmumulan ang mga ito. Yon ang tunay na kayamanan. Pusang kahel, ano kayang nasa loob nito? Saan kaya galing ang tunog ng tumutulong tubig na yan? Alam kong madalas marinig ang tunog na ito. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sabi na nga ba at may natatagong kuweba rito? Siguradong nasa ilalim ang pinagmumulan ng mga spirit stone. Pusang kahel, nandito banda. Hukayin mo pababa para sa akin. Hukayin mo. Hihi. Master, kailangan pa ba nating humukay? Hindi na, ako na ang bahala. 5 sentimetro na lang ang natitira. Tama, nasa ilalim lang ang tunog ng umaagos na tubig. Bakit ka nahulog sa tubig? Tingnan mo ako, nasa pampang. Ikaw kaya ang sumipa sa akin pababa. Sinusubukan ko lang ang bilis ng reflexes mo. Hindi ko inasahan na napakabagal mo pala. Nasa foundation level na ang lakas mo. Pero hindi ka man lang marunong bumagsak ng maayos. Ang hina mo talaga. Ang sama mo, Master. Ako na nga ang sinipa. Ako pa ang pinagalitan. Kakalmutin kita ng todo. Ha, tigilan mo na nga yan, may paparating. May nakatagong dragon vein sa ilalim nito. Kaya pala napakaraming spirit stone rito. Pusang kahel, nandito banda. Hukayin mo pababa para sa akin.
Kung ayaw mong masaktan, manatili ka lang dyan at huwag gumalaw. Ikaw na Dragon Vein ka. Nagustuhan na kita. Susuko ka ba o bubugbugin kita hanggang sa sumuko ka? Ganyan nga, mabuti. Iuwi kita para gawing pambihirang kayamanan ng pamilya. Pusang kahel, tapos na tayo, umuwi na tayo. Hoy tanda, hoy tanda. Buhay ka pa ba? Nakapagtataka. Kung nangyari ito dati, siguradong lumabas na ang matandang yon at binatukan ako. Pusang kahel, pumasok ka muna sa boat ko at maghintay doon. Baka may matakot ka pang ibang tao mamaya. Huwag mong sabihing nagkatuluyan na ang matandang yon at si Tita Hua. At lumipat na sila sa baba ng bundok. Tita Hua. Aba, Chen. Di ba at pumunta ka na sa syudad? Tita Hua, kakarating niyo lang po. Naku, bakit may dala ka pang manok damo? Nandito ka ba para hanapin si Xiao Hua? Hindi po si Xiao Hua ang hanap ko. Nasaan po ang matanda? Ay naku, ang ulyanin ko talaga. Muntik ko nang makalimutan ang pinaka-importante. Ano po iyon, tungkol ba sa matanda? May iniwan siyang sulat para sa iyo bago siya umalis. Sandali lang, kukunin ko. Nakapagtataka naman, bakit hindi na lang siya tumawag? Kailangan pa talagang magsulat. Xiao Chen, tingnan mo ito. Pasaway na bata, nagustuhan mo ba ang nahanap kong mapapangasawa mo? Kapag nabasa mo ang sulat na ito, umalis na ako sa Blue Star. Kung saan man ako nagpunta, huwag mo nang itanong. Umalis ng Blue Star. Ano ba talaga ang level ng kapangyarihan ng matandang iyon? Matagal na sana akong umalis. Hindi ako kabilang sa Blue Star. Patawarin mo ako. Kinuha kita at dinala sa bundok noong 3 taong gulang ka pa lang. Baka hanggang ngayon ay nag-aalala at hinahanap ka pa rin ng mga tunay mong magulang. Sa mga susunod na araw, sarili mo na lang ang maaasahan mo. Hindi na ako makakapaghintay pa. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. Kung itutulot ng tadhana, magkikita pa tayong muli. Bukod doon, tulungan mo akong alagaan ng mabuti si Tita Hua. Hindi na ba siya babalik? Tita Hua, may malayong pupuntahan lang po ang master. Matatagalan daw po bago siya makabalik. Kaya ako na po muna ang mag-aalaga sa inyo. Nandito lang ako palagi kapag kailangan nyo. Hahanapin kita. Buhay man o patay. Sisiguraduhin kong mahahanap kita. Yi Chen, maihihilingin sana ako sa iyo. Sana ay mapagbigyan mo ako. Sabihin nyo lang po hanggat kaya ko. Hindi po ako tatanggi. Bata pa si Xiao Hua. Gusto ko sanang maranasan niyang makita ang mundo sa labas. Pero nag-aalala po kasi akong umalis siyang mag-isa kaya. Naiintindihan ko po, Tia Hua. Pupunta po ako sa Zhonghai para magtayo ng klinika. Pasamahin niyo na po sa akin si Xiao Hua para tumulong. Naku, maraming salamat, tatawagin ko na siya. Sandali lang po, Tia Hua. May iwan po kayo rito ng mag-isa na walang mag-aalaga sa inyo. Sumama na po kayo sa amin sa syudad. Saka kayo na lang po ang maiiwan dito mag-isa. Siguradong malulungkot po kayo. Ramdam ko ang kabutihan mo. At taos puso ko itong tinatanggap. Pero sanay na akong tumira rito buong buhay ko. Hindi ako sanay sa buhay sa syudad. Dito na lang ako. Kung sakaling mamiss ko kayo, bibisita na lang ako sa syudad ng ilang araw. Kuya Ichen, sa iyo na po ako sasama mula ngayon. Bakit parang tinatakas ko naman ang isang inosenteng dalaga? Pupunta tayo sa syudad para tumulong ka sa klinika ko, Gagawin ko po kahit anong iutos niyo sa akin. Walang kikilos. Ilagay niyo lahat ng pera sa bag na ito. Kuya Ichen, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Anong tinutunganga mo dyan? Bilis, ilagay mo na ang pera mo. Layas. Anong sabi mo, bata? Ulitin mo nga. Sabi ko, lumayas ka. Hahaha, nakita niyo naman, di ba? Siya ang unang nang insulto sa akin. Kung ganoon, walang makakaalis ng buhay rito. Iho, ibigay mo na ang pera mo sa kanila. Huwag mo na kaming idamay pa rito. Na, kung gusto mong mamatay, huwag mo na kaming idamay. Bakit niyo inaaway si Kuya Ichen? Gusto mo talagang mamatay, Ha? Humingi ka na ng tawad sa kanya, bilis. Tawad mo mukha mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Nasa kamay mo pa rin ang baril. Hindi. Hindi ako ang pumatay. Tatapusin ko kayong lahat. Teka, boss. Labas kami dyan. Kasalanan lahat ng lalaking yan. Siya na lang ang tapusin mo. Hindi kami magsusumbong. Mga patay lang ang marunong manahimik habang buhay. At hindi magkakalat ng nangyari rito. Ito ba ang hinahanap mo? Pasensya na. Nakasanayan na. Kinuha ko na itong 5 bala mo. Gusto mo na atang mamatay, bata. Miyembro kami ng Tianhai Gang. Kung ayaw mong may mangyari sa pamilya mo, manahimik ka na lang at tanggapin ang katapusan mo. Tinatakot mo ako gamit ang pamilya ko. Aray. Halika rito at itali mo siya.
Maawa ka sa akin, boss. Hayop ka, wag mong susubukan. Talian mo siya. O ikaw ang sasalo ng parusa niya, mamili ka. Susunod na ako. Pasensya na, ayaw ko lang madamay rito. Anong background ng Tianhai Gang? Sino ang boss nila rito sa Zonghai? Hindi ko talaga alam. Kakasakop lang ng Tianhai Gang sa buong underground. Kahapon lang kami sumali sa kanila. Sinakop ang buong underground. Mababa lang ang ranggo ko. Hindi ko talaga kayang maabot ang mga nasa itaas. Yichen, na-miss mo ba ako? May alam ka ba sa Tianhai Gang? Nawawala ang tatay ko simula nang mag-undercover siya roon. Bakit mo naman naitanong? May nakabangga akong mga holdepper. Sabi nila miyembro raw sila ng Tianhai Gang. May nahuli akong 2. Pinadala ko na sa iyo ang address. May ganyang lakas ka naman pala, bakit hindi ka kumilos agad? Pinakaba mo pa kami ng sobra. Kaya nga, hinintay pa talaga hanggang ngayon para magpakabayani. Nagpapapansin lang para masabing magaling siya. Nang kaharap ang mga magnanakaw, hindi ka naman ganyan katapang. Akala niyo ba madali akong apihin? Nandito na ang mga tao. Bilangin niyo muna. Yichen, bagong kasintahan mo na naman ba ito? Paano mo namang nasabing tinakas ko siya? Sabay kaming lumaki mula pagkabata. Hindi ba magtatayo ako ng klinika? Sakto lang para makatulong siya sa akin. Kuya Yichen, ayaw ba sa akin ang ate na ito? Ano ka ba, Gukinghan ang pangalan ni ate? Siya Ohwa, pilyo ba talaga si Chen noong bata pa kayo? Nakabukas pa ang puwet ng salawal niya noong kumuha siya ng pugad ng ibon. Tapos nakagat pa ng bubuyog ang puwet niya. Ha ha ha. Naayos ko na ang tungkol sa klinika. May malaking bahay doon sa East Street. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Pinalayas ng ahensya ng lupa ang mga tauhan natin. Mukha raw kasi silang pulubi. Oh, kung ganoon tayo mismo ang pupunta. Hindi kami naghahanap ng tagalinis dito. Nandito ako para bumili ng bahay. Bibili ng bahay, 8 milyong piso ang pinakamurang pwesto rito. Kaya mo bang bayaran iyon? Masyadong mura ang 8 milyon. May mas maganda pa ba riyan? Nagmamayaman ka pa. Mr. Ye, bakit kayo pa mismo ang pumunta rito? Yung nagustuhan niyong bahay sa East Street. Handa na po ang lahat. Buong bayad na 8 milyon. Pwede nang ilipat sa pangalan niyo kahit kailan. Napakasama ng ugali ng mga empleyado ninyo rito. Hindi ko nabibilhin ang bahay na yon sa inyo. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na ngayon din. Sibak ka na sa trabaho. Ha? Mas maganda nga kung tago ang lugar. Dahil sa galing kong manggamot. Kung masyadong maganda ang pwesto. Hindi ba't mamamatay ako sa pagod? Ang iba nagbubukas ng tindahan para kumita ng malaki. Ikaw gusto mo lang ng petiks. Ang weird mo talaga. Pupunta na ako ngayon. Pahiram pa ng 100 pang taxi. Kakakita mo lang ng 1 bilyon eh. Tapos wala ka man lang kahit 100. Nasa card ang pera. Paano ko i-scan ang code sa sirang cellphone na ito? Kita mo na, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kuya Ichen, kahit iyong maliliit na tindahan sa bayan, nagpapaputok kapag nagbubukas. Gumastos tayo ng 8 milyon para bilhin ang bahay na ito. Tapos sirang karatulang kahoy lang ang isasabit natin. Ang doktor ay may mabuting puso. Nakadepende sa tadhana ang panggagamot. Kapag walang tao, matutulog ako. Kasya na panghabang buhay ang 8 milyon doon sa kabundukan. Bakit pa tayo nagbukas ng klinika dito kung hindi naman tayo kikita? Sinong may sabing hindi tayo kikita? Tandaan mo ang mga patakaran. Kapag mahirap, libre ang gamot natin. Kapag mayaman, tatagain natin sila sa presyo. Bakit naman papayag ang mga mayayaman na tagain natin sila? Dahil marami silang pera. Sayang naman kung hindi natin sila peperahan. Kuya Ichen, may parating. May magpapagamot. Si Yaohua, tingnan mo nga sila, ang sisigla ng mukha nila. Ang sasama pa ng tingin. Mukha ba silang magpapagamot? Nandito sila para manggulo. Bata, mabuti naman at mabilis kang makaramdam. Nagbukas ka ng negosyo dito. Nagbayad ka na ba nito? Nagbayad na bumili nga kami ng bahay nung isang araw sa halagang 8 milyon eh. Ano pa bang kailangang bayaran? 8 milyon para sa bahay. Napakalaking huli nito Nagmamaang-maangan ka ba? Hawak ng grupong Tianhai ang kalyeng ito. Kung hindi ka magbabayad para sa proteksyon, hanggang ngayon na lang ang negosyo mo. Ikaw pala yung sekyong naniningil ng upa. Pasensya na. Hindi ko kailangan ng securito. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Sinong tinawag mong sekyu? Ilabas mo na ang pera. Kundi wawasakin ko itong tindahan mo. Maging sibilisado ka nga. Konting kibot, nananakot ka agad. Walang silbi kung puro dadalang. Display lang ba yung pamalo mo? Huling pagkakataon mo na ito. Hindi ba kayo natatakot na magsumbong ako sa pulis? Ha ha ha. Pusang orange. Oras na para magtrabaho. Kuya Yong, pusa ang gagamitin niya panlaban sa atin. May toyo na yata sa utak ang mokong na ito. Pa-cute pang magalit Hoy kuting. Hindi ka ba natatakot na kalbuhin ko iyang mga balahibo mo?